to gather together in this climate forum. We ask for your guidance and wisdom as we learn and grow together. Help us to be open to new ideas and perspectives, to be kind and respectful towards one another, and to strive for excellence in all that we do. Give us the strength, focus and determination to stay engaged and motivated throughout this forum. Bless us with the knowledge and skills we need to achieve our goals and to make a positive impact in our communities. We also pray that you bless our families and loved ones, and keep them safe and healthy while we are away. We pray all these things in the name of Jesus Christ. Amen.
inaanyayahan ko po ng lahat na magbigay ng kaunting virtual clap para sa ating Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Q. Villafuerte II. Doc Mar? Hello po, magandang umaga, Dr. Marcelino Villafuerte. Hi Val, good morning. And good morning po sa ating mga dilo na suporta ng ating Climate Forum. Maraming salamat po for attending despite alam naman natin maulan, and then may mga ilang lugar tayong binabaha So with this kind of situation, kaya pinilit din namin na i-conduct din natin ang ating Climate Forum today, given na alam natin na yung impormasyon ay kailangan makarating sa mga kasamahan natin, sa mga DRR officers. So this 174th Climate Forum is being conducted, and I am very much thankful to our colleagues in the Climatology and Agrometeorology Division that despite nga itong ganitong situation, they were still managed to conduct ang ating 174th Climate Forum. And today, our colleagues from Weather Division will definitely provide us some updates pertaining to the weather conditions, ano yung in-expect natin in the coming days, and then ano rin yung naging impacts na nitong si itong si Typhoon Karina, and kailan natin ina-expect na lalabas ng Philippine Area of Responsibility. But despite that, alam natin na yung southwest monsoon or yung hangin habagat ay pinag-iibayo nitong si Typhoon Karina. At yun nga, ito ay nagdudulot ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan, maraming lugar, including dito sa NCR and even some areas in Region 1, in Ilocos Region. So with that, I think hindi ko napatagalin yung mensahe. May I now again, it's my honor to welcome all our participants in this 174th Climate Forum. So good morning again, and stay safe, everyone. Maraming salamat po, Dr. Villafuerte, for giving us that very warm welcome despite nga po nitong ating nararanasan ng mga pag-ulan ngayong araw at ng mga nakaraang araw po is nandito pa din tayo para magbigay ng ating mga latest update sa ating weather at dams at ating climate. So sa ngayon po, bago po tuluyang mag-out si Doc Mar dito sa ating Zoom, naanyayahan ko po sana ang lahat for a photo opportunity. So may I ask Sir Jeremiah to assist us for our photo ops. Okay, so good morning po. Maulang umaga po sa ating lahat. So meron po tayong 4 na panels para po doon sa ating photo opportunity, and mag-smile lang po tayo para doon sa 4 panels, So let me check kung naka-open na po yung camera ng ating mga participants. If kaya ng bandwidth, mag-open po tayo ng camera para makita po natin yung mga nagwagapuhan at nagagandahan nating mga participants. So, ayan, so may mga nag-open pa ng camera nila. Okay, so I think that's it, So let's start po sa first panel. 1, 2, 3, smile. Second panel po. 1, 2, 3, smile. Third panel. 1, 2, 3, smile. And then yung atin pong last panel. 1, 2, 3, smile. Ayan po. So maraming salamat po. Thank you po, Sir Jeremiah, for asking. So, muli po gusto ko lang i-shout out yung mga manonood natin sa YouTube at sa Facebook Live. So, nakita ko po around 240 plus po yung ating manonood sa Facebook at sa YouTube. So, maraming salamat po sa patuloy na
pag-aabang nitong ating update. So, before po tayo mag-start sa ating mga presentations, kaunting paalala lamang po. So, please keep our microphone on mute while not ongoing po yung ating mga presentations. If you have questions, hello, ayan. So, mas nadidinig na po ba ako? Yes, yes. Yan. Maraming salamat. So, pasensya na po if humina yung audio natin kanina. So, yun, muli lang po. Konting paalala lamang po bago mag-start yung ating mga presentations mula sa ating mga resource speakers. Please keep your microphones on mute while ongoing po yung ating presentations. If you have questions, you can put it on the chat box for the meantime, and we will have an open forum later on to answer your questions. So we have our colleagues from the Pag-asa to consolidate itong ating questions. So you can just put everything in the chat box if you have questions, queries, and clarifications. With that, I think I'll call the first presenter. It's from the Weather Division to give us the weather updates, Miss Veronica C. Torres, Weather Specialist 1. Ma'am Veronica? Hi, thank you po, Miss Val, and good morning. Let me share my screen na lang po. Okay, so good morning. Nakikita naman na po siguro yung screen ko, no? Okay. Yes po, Miss Veron. Thank you. Okay, thank you, Miss Val. So, start na nga natin yung ating weather update for today, Wednesday, July 24, 2024. So, ito nga yung latest satellite image natin para sa ating bansa. So, nakikita pa nga rin natin itong si Karina, nasa layong 330 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay nga ng lakas na hangin na 155 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 190 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. And also nakita pa nga rin natin itong southwest monsoon na kaapekto pa rin parts ng Luzon and also Visayas. Tama nga yung nabanggit ni Doc Mar na etong si Karina, although mostly nakakaapekto mo sa malaking bahagi ng Northern Luzon, pero dahil nga hinahatak nitong Karina yung habagat kaya nagiging maulan, lalo na sa western sections ng Luzon, pati na rin parte ng western Visayas area. And for today, asahan nga natin na stormy sa may Batanes area and then rains with gusty winds naman sa may Babuyan Islands. Para sa may Ilocos region, sa may bandang Zambales, Bataan, Abra, Benguet, pati na rin sa may Occidental Mindoro, asahan natin yung monsoon rain. So, sa Metro Manila naman, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, at Laguna, rains with or occasional rains yung ating inaasahan. So, ingat sa mga kababayan natin sa areas na yan, sa mga banta ng mga pag-ulan, moderate to heavy o kaya heavy to intense rains. So, yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division patuloy na maglalabas sa mga rainfall advisory, heavy rainfall warning o thunderstorm advisory kung kinakailangan. Sa Western Visayas naman, sa may Negros Island region and the rest of Luzon, maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat pagkulog, yung maidudulot nga nitong si habagat. And for the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies naman, may mga chance pa nga rin ng mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. So, ito yung latest track nitong si Karina. So, kung mapapansin nga natin, itong red, orange na circle, ito yung may mga malalakas na hangin. So, more than 89 kilometers per hour or higher. And then, malalakas na hangin din dito sa may yellow na circle kung saan posibleng umabot ng more than 39 kilometers per hour yung mga malalakas na hangin. So, inasahan nga natin, marireach netong si Karina yung kanyang peak intensity bago siya mag-landfall sa may Taiwan area. And then pagka-landfall niya nga dito sa Taiwan, posible na itong humina and expected natin na lalabas na ating Philippine Area of Responsibility etong si Karina by Wednesday evening or Thursday morning. At meron pa nga rin tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 2 tayo
sa may Batanes. Signal number 1 naman sa may Babuyan Islands, sa may northern part ng mainland Cagayan, at sa northern part ng Ilocos Norte. Pakita ko lang yung isohyoidal analysis natin. So, ito yung rainfall na nakuha natin. So, 8 a.m. to 8 a.m. the next day. So, for July 21, yung pinakamataas na nakuha natin ay nasa may Tugigaraw. Umabot tayo na 69.2 millimeters of rain. Then, sumunod sa may QB, Point, sa may Subic Bay, sa may next is sa may Abukay Bataan, 64.8, Iba Zambales, 56.6, at sa may Davao area, 42 yung nakuha nating rainfall. So, ito ay for July 21. Then, July 22 naman, yung pinakamataas ay sa may Apari, sa may Cagayan area, sa may Lawag, Ilocos Norte. Mapapansin natin, dito sa nung July 21, which is Sunday, around mga 60 yung pinakamataas. Pero pagdating ng Lunes, which is July 22, naging mataas na nga yung mga pag-ulan natin. Umabot na, pinakamataas sa may Apari, Cagayan, umabot ng 204 millimeters of rain. Sa may Lawag, sa may Ilocos Norte, umabot ng 199.8 millimeters yung pag-ulan. Sa may Calayan, Cagayan, umabot ng 194 yung mga pag-ulan natin. Sa may Tanay Rizal, umabot ng 136.3 millimeters yung pag-ulan. At sa may QB Point, sa may Subic, umabot ng 126.1 yung pag-ulan natin. So, papansin natin, meron sa may part ng Northern Luzon, meron ding part sa may Central, meron din sa may Southern Luzon. So, mostly, dulot ito ni Karina at and then, for July 23, which is kahapon, so pinakamataas sa may Calayan, Cagayan, kung saan umabot nga ng 342.8 millimeters yung mga pag-ulan. Next is sa may Baguio, umabot ng 294 millimeters ng pag-ulan. Sa may Tanay, 262. Sa may Naiya, 242. At sa atin, sa may Science Garden sa Quezon City, umabot ng 217. So, pinakita natin tong isohyoidal analysis natin para din makita yung mga areas na mga inulan ng mga nakaraang araw pa, nung simula nung Sunday, para makapag-ingat din tayo kasi probably or high chance saturated na yung lupa sa areas na yan at kung uulan pa sa mga susunod na araw, nagiging mataas na nga yung chance ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ito naman yung nilabas na ating NCR per SD na heavy rainfall warning. So red pa rin tayo sa Metro Manila, Rizal, Bataan, Pampanga at Bulacan. So kapag naka-red, so serious flooding sa mga flood-prone areas. Orange naman, Cavite, Zambales. So threatening na yung mga pagbaha sa areas na to. At yellow sa Tarlac, Laguna, Batangas, and portion of Quezon. So flooding sa flood-prone areas. Pero kung nung mga nakaraang araw pa nga kayo inuulan, so mag-iingat pa nga rin tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. And then ito naman yung weather advisory natin kagabi. So inaasahan nga natin for July 24 na magdadala ng heavy to intense rain sa may Ilocos region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, yung southwest monsoon na pinag-iba yung nitong si Karina. At moderate to heavy rains, Metro Manila, the rest of Cordillera Administrative Region, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro, at sa may Calamian Islands. So, ito ay dulot nga, southwest monsoon, pinag-iba yun ni Karina, and then by July 25, moderate to heavy rains, Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. And by Friday, Zambales, Bataan area, moderate to heavy rain. So nakikita natin by tomorrow, mas kukonti na, or yun, by July 25, mas kukonti na yung mga areas na may mga heavy, yung mga sobrang mga malalakas na mga pag-ulan. And we'll update this 11 a.m. today po. So, ano naman yung inaasahan natin ng mga paulan? Kung galing kay Karina, 100 to 200 millimeters of rain sa may Batanes area naman. So, yung mga pag-ulan sa mga matataas or mga elevated mountainous areas, posible mas mataas yung mga paulan, yung mga na-forecast natin paulan sa areas na yan. So, under these conditions nga, lalo na sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, posible yung mga
landslide at mga pagbaha. Kaya lagi pa rin tayo maki-update sa ilalabas ng pag-asa at makinig sa ating mga DRR officers. Meron nga din pala tayong gale warning, Batanes at northern coast ng Cagayan kabilang na ang Babuyan Islands. Kaya kung maaari ay huwag tayong pumalaot sa areas na ito dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. And then, ano nga ba yung inaasahan natin? Sa 5-day forecast natin, kagaya nga na nabanggit, stormy sa Batanes and then rains with gusty winds, Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. While Western Visayas, Negros Islands region, the rest of Luzon, inaasahan natin southwest monsoon yung makakaapekto pero ingat pa rin sa mga nasa may western section ng Luzon, particularly Ilocos region, Zambales, Bataan, yung mga nasa Calabarzon area, Occidental Mindoro area dahil nandun nga yung mga malalakas pa rin na mga pag-ulan. And then the rest of the country, fair weather conditions, may mga chance pa rin yan ng mga localized thunderstorms. And then by tomorrow, which is Thursday, patuloy pa nga rin yung epekto ng southwest monsoon sa Luzon and Visayas. And in-expect na nga natin itong si Karina na nasa labas na ng ating PAR. So, Metro Manila, the rest of Luzon, Western Visayas provinces, magkakaroon ng rains and thunderstorms. So, mataas pa nga rin yung mga tsansa ng mga pag-ulan or mas mataas yung amount ng rainfall sa may western section ng Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, at sa may Mindoro provinces. So, sa mga nakatira sa area na yan, mag-iingat pa nga rin tayo. The rest of the country, fair weather with chances of thunderstorms in the afternoon and evening. And then by Friday, Luzon area naapektuhan pa nga rin ng southwest monsoon. And then, inaasahan natin Northern Central Luzon, Calabarzon, Occidental Mindoro, rains and thunderstorm. Although, by Friday, yung mga nasa may western section ng Northern Luzon, pati na rin sa western section ng Central Luzon, expected pa nga rin natin, posible na mas mataas yung amount ng rainfall sa areas na yon. And then rest of the country, usual thunderstorms pa din in the afternoon with chances with partly cloudy to cloudy skies condition. By Saturday, posible nang humina yung epekto nitong si Habagat dahil papalayo na nga itong si Karina. And then yung mga inaasahan natin ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa may Ilocos Norte or Ilocos region, sorry, Batanes, Babuyan Islands, Bataan, and Zambales. So, ito ay yung nasa western section ng Northern Luzon, kabilang na Batanes, Babuyan Islands, and western section ng Central Luzon. May papansin din natin kung sa other parts of the country, Metro Manila, yung mga Southern Luzon area, doon na nag-start yung ating pag-improve ng weather. Then, fair weather rest of the country with chances of thunderstorms. And then by Sunday naman, expected natin, Zambales and Bataan areas na lang, yung mga nakita natin na magiging maulan. So, mga kababayan natin, Zambales, Bataan area, patuloy pa nga rin yung mga pag-ulan sa area nyo. Kaya manatili pa rin tayong updated sa mga ilalabas sa mga advisory ng pag-asa. So yan po muna para sa amin sa weather forecasting section. So as usual, i-follow at i-like ang aming Facebook at Twitter account, DOST_Pag-asa. Then pwede din po tayong mag-subscribe sa aming YouTube, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyado impormasyon, bisitahin ang aming website, bagong.pag-asa.dost.gov.ph. So yun naman po yung latest sa amin sa weather forecasting section. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Veronica, for that information. So nakita po natin malaking bahagi ng ating bansa yung kasalukuyang nakakaranas ng mga pag-ulan, especially po dito sa may Luzon area. At I think marami na po din tayong nakikita sa balita ng mga flooding and landslide incident around the area. So patuloy nga din, sabi nga po ni Ma'am Veron, patuloy po tayong maging updated at maging updated sa kanilang mga nilalabas na latest forecast. Para naman ibigay sa atin ang kasalukuyang status ng ating mga dams, ipepresent po sa atin ni Miss Sonia Pizarro, Weather Specialist 2 from the Hydrometeorology Division. Miss Sonia.
Magandang umaga. Saglit lang po i-share ko. Hindi ba pwede maalis yun? Hindi naman. Ano naman? Bakit hindi? Magandang umaga po sa lahat, kahit na pumaulan, magandang umaga pa rin sa ating lahat. Sa ngayon po ay i-discuss ko ah, yung ating update sa status ng monitored major dams. Hello po, Ma'am Sonia. Sorry to interrupt. Pwede po kaya natin i-slide show, ma'am? Para lang po mas malaki po natin makita. Yung slideshow po. Si Kenneth na tawagin mo. Hindi nga ma-slideshow. Hindi nga matatanggal. Or pa-press na lang po nung F5, ma'am. F5, yan. Sorry. Ang anggat po natin sa ngayong alas 8 ng umaga ay nasa 178.41 meters. Malaki na rin po ang tinaas nito na 0.93 meter mula po kahapon. Ang atin pong normal high water level ay nasa 210 meters. Ang deviation po from normal high water level ay nasa 31.59 meters pa po ang deficit. Samantalang po ang rule curve natin para sa ngayong araw ay nasa 180.43 meters. May deficit pa rin po ng 2.02 meters. Samantala po ang Ipo Dam ay nasa 101.5. Meron po tayong itinaas na 0.57 meters mula po kahapon. Ang atin pong normal high water level ay nasa 101.10 meters at may deficit at meron po tayong itinaas na 0.40 meters po sa normal high water level na 101.1. Samantalang ang Lamesa Dam po ay nasa 78.15 meters, tumaas po ng 1.08 meters po ang mula kahapon. Ang atin pong normal high water level ay nasa 752 meters. Ang atin pong Lamesa Dam ay nasa 78.15 meters, tumaas po ng 1.08 meters po mula kahapon. At ang atin pong normal high ay 80.15 meters. Ito po ay may deficit po na 2.0 meters po para sa normal high water level natin. Samantalang pong ang Buklaw Dam nasa 744.85 meters. Meron po tayong itinaas, malaki po, 3.71 meters. Samantalang ang ating pong normal high water level ay nasa 752 meters. Meron pa rin pong kakulangan na 7.15 meters kumpara po sa normal high water level natin. Samantalang ating rule curve para sa araw na ito ay 745. Meron pong deficit na 0.15 meters. Ang Binga Dam po ay nasa 571.75 meters. Tumaas po ng 3.49 meters mula po kahapon ng alas 8. Ang ating normal high ay 575 meters. Samantalang mayroon pa pong deficit na 3.25 meters kumpara sa normal high sa ngayong araw. Ang ating pong rule curve ay 565 meters. Meron na po tayong
itinaas na 6.75 meters kumpara sa rule curve natin ngayong araw. Samantala po ang San Roque Dam nasa 227.5, tumaas po ng 1.04 meters mula kahapon. Ang ating pong normal high ay 280 meters. May kakulangan pa pong 52.5 meters mula po sa normal high water level. Ang ating rule curve ay 237.82 meters, samantalang ang kakulangan po para sa rule curve sa ngayong araw ay 10.32 meters. Samantalang pong Pantabangan Dam nasa 180.57 meters, meron din pong tinaas na 0.28 meters. Ang atin pong normal high ay 216 meters, may kakulungan pa pong 35.43 meters ang ating water level kumpara sa normal high water level. Samantalang ang rule curve po ay 207.63 meters na lang ngayong araw. May kakulangan po na 27.06 meters. Samantalang pong ang ating Magat Dam ay nasa 174.9 meters. Meron pong itinaas na 0.53 meters. Ang normal high water level ay sa 190 meters. Mayroon po tayong deficit na 15.10 meters kumpara sa normal high water level. Samantalang ang rule curve sa ngayon ay nasa 177.97 meters. May kakulangan na 3.07 meters po mula sa rule curve para sa araw na ito. Ang ating pong Caliraya Dam ay nasa 287.09 meters. May deficit po na 0.34 meters. May decrease po na 0.34 meters mula po sa rule curve mula po sa water level natin kahapon. Mayroon lang pong update dito sa natin sa Ipo Dams. Mamaya pong alas 11 ng umaga magkakaroon po sila ng release dahil po ini-expect na mas tataas pa po ang water level natin dito sa Ipo Dam. Magre-release sila ng mga about 61 cubic meter CMS mamayang alas 11 ng umaga. Samantala po dito sa Binga Dam, meron din pong release na magaganap mamayang alas 11 ng umaga, nasa 27 CMS po. Ang maapektuhan po dito ay yung barangay natin between Binga Dam to San Roque, yung barangay Dalupirip, tsaka barangay Dalupirip, tsaka barangay Tinogdan. Ito po ay nasa Itogon, Benguet. Samantala pong dito, pag nag-release po ang Ipo Dam, ini-expect po natin na maaapektuhan itong Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, tsaka po Hagonoy. Yan po yung maapektuhan na lugar kapag nag-release po ang Ipo Dam. Pero sa ngayon po naman, maliit po naman yung mga ini-expect natin yung pagre-release. Kumbaga hindi naman ito masyadong makakaapekto sa mga mababang lugar. Ito po ang ating Angat Dam. Makikita po natin dito yung mga rainfall biglang lumakas dito dahil sa bagyong Karina. Nasa bandang kulang-kulang ng 80, tapos dito po sa kabila 80 millimeters of rainfall. Dito naman po sa July 24 nasa 60 plus millimeters of rainfall. Atin pong mapapansin na yung ating graph tumaas siya dito sa July. Samantalang pong dito naman sa San Roque Dam, may mga pag-ulan ding nagaganap. Sa ngayon, bagamat hindi masyadong matataas itong ating nakuhang rainfall, itong bandang July, nasa kulang-kulang po, ilan to, mga hindi, yung rainfall na 270. Ito.
Nasa ano po, kulang-kulang po na 50 millimeters of rainfall. Ito samantalang po naman sa Pantabangan Dam, makikita po natin na papataas po yung kanyang water level. Nasa nasa ang Pantabangan Dam po natin sa ngayon ay nasa 180.57 na. Malaki na rin pong inakyat ng ating water level sa Pantabangan Dam. Samantalang po dito sa Magat Dam, makikita po natin na kahit po umulan, meron pa rin siyang maliit na in-increase sa ating water level. Ito po yung assessment natin for August 31. Sad to say po, wala pong binigay ang Angat Dam na dam allocation. Magko-convene pa raw sila later this part ng July. Kaya ito po, assume na lang po ito na kapag 55 po ang dam allocation at ang forecast basin rainfall natin ay nasa 387 millimeters of rainfall para dito sa August 31, ay ina-expect po natin na tataas po yung water level natin up to 200.25 kumpara sa 178.61 meters po na water level natin sa ngayon. Samantalang po ang rule curve natin, ito po ano no, inuulit ko, ito lang pong dam allocation assume. Kasi po magko-convene pa yung TWG at saka po yung yung TWG po para sa dam allocation ng 4 August. Ang rule curve natin sa end ng August ay nasa 183.5 meters, samantalang ang deviation from the normal high ay 9.75 negative. At ang normal high water level naman po natin ay 210 millimeters. Ang estimated basin rainfall to reach normal high ay nasa 1,160 millimeters of rainfall. Ang San Roque Dam po naman natin, ang forecast basin rainfall for August 31 ay for the month of August ay 774.90 millimeters of rainfall. Ang dam allocation natin ay 50. Ine-expect po natin na tumaas ng 230 meters mula po sa 227 meters, 0.5 meters po sa ngayon. Ang rule curve po natin at the end of August ay 253.12 meters. Kaya po mayroon pa ring deficit na 50 meters po sa normal high water level at ang normal high water level natin for August 31 ay 280 meters. Samantalang ang estimated basin rainfall to reach normal high water level ay nasa 1,758 millimeters of rainfall. Samantalang pong Kapantabangan Dam ay meron tayong forecast basin rainfall na 374.10 millimeters of rainfall. Ang dam allocation pa rin po natin sa ngayon ay sa 0. Ine-expect po natin na 193.12 yung water level natin at the end of August kumpara sa 180.57 po sa ngayon. Kaya ang ating deviation from normal high water level to sa ngayon pong water level ay negative 22.88. Ang rule curve po natin ay nasa 212.53. Samantalang ang estimated basin rainfall natin to reach normal high water level ay 1,825 millimeters of rainfall. Samantalang dito po naman sa Magat Dam, meron po tayong forecast basin rainfall na 515.2 millimeters. Ang dam allocation natin ay nasa 136.18 meters. Inaasahan po natin at the end of August magkakaroon po ng spilling level na kasi more than 190 na siya sa meter sa normal high water level. Samantalang po ang rule curve natin for the 31 August ay 182.2
meters. Ang ating pong estimated basin rainfall to reach normal high water level in single event ay nasa 212 millimeters of rainfall. Yan lamang po ang update dito mula sa FFWS HMD. Si Sonia Serrano po, maraming pong salamat. Maraming pong salamat, Ma'am Sonia, sa inyong latest update regarding sa status ng ating mga dam. So narinig po natin kanina mula sa presentation ni Ma'am Sonia na magkakaroon tayo ng release ng tubig mula sa ating Ipo Dam at Binga Dam. So para po sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon na malapit po o maaaring maapektuhan nitong pag-release ng tubig, although sabi nga po ni Ma'am Sonia, hindi naman po ganun kadami ang release ng tubig, patuloy po tayong maging updated. So palagi po natin titingnan yung ating Facebook page at ating YouTube channel para po makita natin yung ating mga latest na values at mga lalabas natin na balita. So para naman po sa ating susunod na presentation regarding the climate review or review of climate conditions from June to July 2022-2024, it will be given to us by Ms. Joanne May B. Adelino, Weather Specialist 1 of the Climatology and Agrometeorology Division. Ms. Joanne? Hello po. Hello, can you hear me po? Yes, Ms. Joanne. We Okay can po. hear you po. Let me share my screen for you. Can you see my presentation na po? Yes, Ms. Joanne, you can proceed. Thank you. Okay. So, ayan. So, once again po, isang maulang umaga po sa inyong lahat. Ako po muli si Joanne Adivino mula sa Climate Monitoring and Prediction Section ng DOST Pag-asa at samahan niyo po ako na magbalik tanaw sa mga significant weather and climate events na nangyari nitong nagdaang buwan ng Hunyo hanggang nito pong July 22, 2024. So, ito pong aking presentation ito po yung content ng aking presentation. So, una po nating babalikan ang recent ENSO conditions na susundan naman po ng mga nangyaring weather systems dito po sa ating bansa nitong nagdaang period po. And then, representan po natin yung climate assessment na susundan naman po ng ating summary. So, first off po, dito po muna tayo sa ENSO indicators or dun sa indicators na ginagamit natin para i-monitor ang El Niño Southern Oscillation. So, ito pong ENSO ay coupled na phenomenon. So, tinitingnan po natin both ang ocean and sa atmosphere. Meron po tayong ginagamit na Southern Oscillation Index and yung SST anomaly. So, base po dito, sa June, makita po natin na bumalik na po sa neutral levels itong ating dalawang indicators. Kaya naman po, tayo ay nag-release na ng ating El Niño Final Advisory noong June. Tapos, tingnan naman po natin ngayon ang ating latest na ENSO alert, recent na ENSO alert system status. So, sa ngayon po, tayo po ay naka-La Niña alert. So, yung recent analysis po natin ay nagpakita ng cooling sa ating SST dito sa may Central and Eastern Equatorial Pacific. Tapos, itong naman pong mga climate models na ating ginagamit sa pag-monitor and combined with the expert judgment po, ay nagsasuggest po ng 70% na maaring magkaroon ng La Nina sa darating na August, September, October season. And likely po ito to persist hanggang sa first quarter ng 2025. Kaya naman, ni-raise na po natin mula sa La Nina Watch, ginawa po natin La Nina Alert noong July 12, 2024. So, ito po yung mga press release na binigay ng Pag-asa. So, noong June 7 po, muli, nilabas po natin ang El Niño Final Advisory. At ito naman po July 12 ay nilabas po natin ang ating La Nina Alert. So, ito muli po ang ating DOST Pag-asa ENSO Alert and Warning System. So, ito po yung timeline po sa ating mga na-release na El Niño
advisories and itong ating La Nina Watch pati yung La Nina Alert. Dumako naman po tayo sa mga weather systems na nakaapekto sa ating bansa sa period po na ito. So, mga nagpaulan po sa atin sa panahon po na ito is Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Meron din tayong mga easterlies, the southwest monsoon. Meron din po tayong mga localized thunderstorm and low pressure areas or LPA. At sa kasalukuyan po, meron din tayong Typhoon Karina sa loob ng PAR na nagpapalakas or nag-enhance ng ating southwest monsoon o habagat. At ito na, meron din po tayong Tropical Depression Butchoy na lumabas na po sa ating Philippine Area of Responsibility noong July 20. So, i-highlight lang po natin yung mga significant weather events na naka-apekto po dito sa ating bansa. So, mapapakita po na dito sa cumulative rainfall and track of PB Butchoy na nagdala rin po ito ng pag-ulan dito sa may bandang Mindoro. Ngunit kahit hindi pa po siya nag-raise as tropical depression, ay nagpaulan na rin po siya bilang LPA. So mapapakita po natin mamaya yung mga nasalantang areas. And then ito rin po, ang latest na track and intensity forecast naman ng Typhoon Karina mula sa Weather Division. So ito lamang po ay ilan sa mga impacts ng dalawang LPA na naging Tropical Cyclone Butchoy at Karina. So, nagpaulan po ito sa may bandang Mimaropa, dito po sa Oriental Mindoro. Tapos, nagdulot din po ito ng pagbaha at mga landslide dun sa may parte ng Visayas at pati na rin po sa may Davao Region. At ito naman po ang kalagayan ng recent na nangyari. Dala na rin po ng enhancement of southwest monsoon dahil sa Typhoon Karina. So, kagabi po, nabalita na nagkaroon ng flash flood saka landslide dito po sa Cannon Road sa Baguio. And meron na rin pong yung hanging bridge sa may Zambales ay nasira na rin po. Pati na rin po yung sa may bandang Navotas dahil sa lakas naman po ng hangin. Sa Ilocos Norte din po ay nakararanas na rin po sila ng pagbaha. Pati na rin po dito sa Malabon. So, kasama po ako riyan. So, kasalukuyan po kami binabaha ngayon dito. Yan. So, ito naman po yung NDRRMC situational report para sa combined effects ng ating habagat, PB Butchoy at ng PY Karina. So, ayon po sa kanilang report ay marami na po flooded areas. May 423 flooding areas na po sa ating bansa. Combined na po ito. And meron din pong naranasan mga landslide. And in terms of damage naman to agriculture, tinatayang nasa 9.7 million na po yung estimated cost nito. Tapos, marami na rin pong suspension sa ating mga work and class. Magtungo naman po tayo sa ating rainfall assessment. So, unang-una po dito sa buwan ng Hunyo. So, makikita po natin na for this month po, for the month of June, it's from below normal to above normal na po. So, sa summary po, may 7 provinces po na above normal rainfall conditions, 22 naman na near normal conditions, 55 yung below normal at wala na po tayo na record na may below normal noong June. Ngayon naman po ay tingnan natin itong July 1 to 22, 2024. So dito po makikita natin na halos above normal na po sa buong bansa. Dala na rin po ng mga pag-ulan itong mga recent weather systems natin. And it may konti lamang po mga way below normal na maaari po naging, ang nag-cause po nito is mataas po kasi ang ating normal rainfall at hindi pa po na-reach yung amount of rainfall sa ating observed, kaya nag-way below normal po siya. Pero maaari pa pong magkaroon ng malaking pagbabago po dito sa ating percent of normal maps dahil i-update po natin ito mamaya para consolidate na rin po yung mga pag-ulan na naranasan po natin kahapon dito sa ating bansa. Makita natin yung daily rainfall nitong mga nagdaang araw. So, nung mga LPAs pa lamang po, ang dalawang bagyong ating monitor. So, nakikita po natin na nagpaulan na po ito sa may bandang Davao Region, dito na rin po sa may Visayas, pati po sa may Mindoro. At ito po yung sa July 22.
So, eastern side po ay, ang western side po ay marami ng pag-ulan dito sa ating bansa. At pakita ko na lamang din po ang ating, kahit maulan na po, so meron pa rin lag effect yung sa ating drought assessment. So, meron pa rin po ilang mga probinsya na nakaranas ng meteorological drought noong June. So, makita po natin dito na sa may Luzon, nakaranas pa rin ng meteorological drought dito sa may Apayao, Batanes at Cagayan. Sa may Visayas naman po ay nakaranas ng meteorological drought ng Aklan, Capiz at Siquijor. At sa Mindanao naman po ay ang Lanao del Norte, Lanao del Sur at Misamis Occidental. Ngayon naman po ay magtungo tayo sa temperature assessment for the month of June. So base po dito sa ating dalawang GPCs, makita po natin na ang nagdaang buwan ay nananatili pa rin siya yung hottest June according sa ating global average surface air temperature data. Kung locally naman po, dito sa ating mapa, makikita natin na dito sa ating bansa, nakaranas po ng near average to above average mean surface air temperatures. At para naman po sa lowest and highest temperatures na na-record sa lahat ng estasyon ng pag-asa dito sa ating bansa, para sa highest, naitala po noong June 21 sa may Tuguegarao City, ang 38.4 degrees Celsius. At sa lowest naman po, naitala ay 15.1 degrees Celsius noong June 12 sa may BSU La Trinidad Station. At para naman po sa NCR, sa National Capital Region, ang highest temperature po na na-record ay 36.9 degrees Celsius noong June 1 sa may Naiya Pasay City Station. At sa lowest naman po ay 22.9 degrees Celsius sa may Naiya rin po noong June 23. At meron din pong 4 na stasyon na nakasurpass ng extreme record for our maximum temperature. So ito po yung Tanay, Puerto Princesa, Davao at Zamboanga City. Para naman po sa ating latest temperature assessment from July 1 to 21, sa highest po natin sa lahat ng station, it is 37.2 degrees Celsius po sa may Tuguegarao noong July 12. At sa lowest naman po is 16 degrees Celsius sa may BSU La Trinidad noong July 4. At para naman po sa National Capital Region, ang highest po natin is 35.4 degrees Celsius sa may Science Garden nitong July 3. At ang lowest naman po is itong 23.9 degrees Celsius sa may Naiya nitong July 1. So makita po natin na for this period po, naglalaro po sa slightly below average to way above average temperatures ang ating naranasan. So to summarize po, sa kasalukuyan po ang ating ENSO alert system status ay nasa La Línea alert po. And para naman po sa buwan ng Hunyo, most parts po ng ating country ay nakaranas ng below to near normal rainfall conditions except po sa ilang parte ng Davao Region, South Cotabato, Sarangani, Basilan at Basilan kung saan nakaranas po sila ng above normal rainfall conditions. And para naman po sa temperature, generally near average to way above average ang naranasan po na temperatura sa ating bansa. For July 1 to 22, 2024 naman po, generally near to above normal rainfall conditions were experienced in most parts of the country except for some provinces na nakaranas pa rin ng way below to below normal rainfall conditions. And in terms of temperature naman po, generally slightly below average to way above average mean surface air temperatures ang ating na-observe po sa ating bansa. Para naman po sa para po maging updated tayo sa latest na ulat ng buwan ay lagi po nating tutukan ang mga nire-release ng pag-asa. So para po dun sa ating July 23 rainfall assessment po, ipapakita po namin ito mamaya. I-update ko na lang po later. Ayan po, maraming salamat po. Yun lamang po ang aking presentation. And maraming salamat po, Miss Joanne, again for giving us the latest or the climate review for June and July until the July 22, 2024.
So yun, if may questions po kayo para sa ating mga resource speaker, maaari nyo lamang po yung ilagay dito sa ating chat box, as well as yung mga manonood natin na sa Facebook na mukhang umabot na po tayo ng 650 plus sa ating viewers sa Facebook at YouTube Live. So if you have questions po, as much as hanggat kaya po namin sagutin, sasagutin po natin yan mamaya sa ating open forum. So maaari lamang po, again, ilagay po natin sa chat box or dun sa comment section po sa Facebook at YouTube, at meron po tayong mga kasamahan na nagpo-consolidate yan. So to the next presentation, which will be given to us by Mr. Ryan P. Ocampo, Weather Specialist 1 of Climatology and Agricultural Division, the sub-seasonal to seasonal forecast. Mr. Ryan? Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ako si Ryan mula sa Climatology and Agricultural Division ng UST Pag-asa, at ako po ang maghahati ng sub-seasonal to seasonal forecast. Narito po ang outline ng aking presentation. So, unahin po natin pag-usapan kung ano po ang sub-seasonal to seasonal or S2S forecasting. Pangalawa, ang sources of predictability. Pangatlo, ang actual forecast ng S2S, at pang-apat ang summary. So, tignan lang po natin ang time scales kung saan po pumapasok ang sub-seasonal forecast. So, familiar na po tayo kung ano po yung weather predictions. Ito po ay short term, between 1 to 14 days. Samantala, ang seasonal or climate prediction naman ay 1 to 6 months or up to 1 year. So, kung mapapansin nyo, meron pong gap na kailangan punuan mula 2 weeks papuntang 2 months. So, dito po pumapasok ang sub-seasonal prediction. So, ang goal po nito ay para po lalo mapataas ang forecast skill at ang pag-unawa natin kung paano po natin mag-predict ang mga high-impact weather events, gaya po ng pag-uulan at mga bagyo. So, ano-ano po ba ang mga main sources of predictability ng sub-seasonal time scale? So, una na po dito ang Madden, Dew, and Oscillation or MGO. Ganun din po ang ocean and ice surface conditions, gaya po ng El Niño Southern Oscillation or ENSO. Soil moisture, snow cover, at ang stratosphere-troposphere interaction. So, ang major po, ang pangunahing nakaka-apekto sa pag-forecast ng sub-seasonal time frame ay ang MJO. So, ano po ba ito? So, ito po makikita natin ang schematic ng MJO. So, ito po ay intra-seasonal eastward moving disturbance. So, ito po ay makikita natin sa kaulapan, sa hangin, sa pag-uulan, sa pressure, at din po meron din siyang ocean component. So, ito po ay umiikot sa tropical areas sa buong mundo, 1 to 2 months. At una po itong nila-report 1971-1972 ng scientists na sina Roland Madden and Paul Julian. Although recently po, meron po na-discover na publication ng 1963 pa na unfortunately sa Chinese na publication lamang itong nakita. So, paliwanag lang po natin itong schematic para mas maunawaan po natin kung ano ang MJO. So, gaya po ng ating nasabi, so ito ay disturbance. So, meron pong anomalies o higit sa karaniwan na kaulapan sa isang bahagi ng mundo. So, ito po yun, no? So, kapag meron pong anomalies na kaulapan, so ito po ay dahil merong rising air motion. So, dahil po dun sa rising air motion na yun, ay tumataas po ang possibility ng cloud formation. So, ito po ay nagiging favorable para sa mas mataas na pag-uulan. So, samantala sa upper level naman po ng atmosphere, so makita po natin dito ay nagkakaroon po ng divergence. So, ang
ang mangyayari po nito, so yung divergence po na nangyayari na nasa upper level ating atmosphere ay mapupunta po sa ibang bahagi ng tropics. So, kagaya po nandito, sa bandang unahan po ng sentro ng ating MJO ay meron pong downward motion or subsidence. So, dun po sa bahagi na iyon, dahil pababa po ang direksyon ng hangin, so wala pong bubuo, mas mababa ang posibilidad na mabuo ang mga ulap. Kaya po ang weather dito ay mas mainit at mas maaraw. So, paano po ba natin nalalaman kung nasaan ang NGO? So, ang mga scientists po ay naka-develop ng paraan para matrack kung nasaan ang NGO. So, ito po ang kanilang method. So, gumagamit po sila ng statistics para makompute ang tinatawag na RMM1 at RMM2. So, para po siyang orasan na meron po malalaman po natin kung nasa ang bahagi na ng global tropics ang sentro ng convection ng NGO. So, halimbawa dito, ito po ang pinaka-recent as of July 22nd. So, mahati po natin yung global tropics sa apat. So, kung nasaan po tayo, ito po yung maritime continent, phase 4 and 5. So, ito po yan. Kasunod naman ito, so eastward po tayo, no? So kasunod po nito ang Western Pacific, pagkatapos naman ay ang Western Hemisphere and Africa. At kasunod po ay ang Indian Ocean. So paano po natin i-interpret ang itong RMM phase? So kapag pumapansin po ninyo, meron po itong parang bilog. So tinatawag po natin ito na unit circle. So kapag yung MGO po na nakikita nyo ngayon ay nasa loob nito, masasabi po natin na may hina ang signal o hindi po natin makita kung ano po yung, kung nasan po talaga yung MGO. Samantala kapag nasa labas naman po, kagaya po nito, at ito po, so masasabi natin na pakita natin yung signal o malakas ang signal ng MGO. So, ano nga ba ang epekto ng MGO? So, napaliwanag na natin na kung nasaan yung sentro nito, nandoon ang mas malataas ng posibilidad ng pag-uulan, samantala kung wala naman po doon ang sentro ng MGO, ay mas mababa ang posibilidad ng pag-uulan. So, tingnan lamang po natin itong phase 4 and 5 kung ang maritime continent kung nasaan po ang Pilipinas. So, ito po, ang green at blue ay para sa mas mataas na pag-uulan, samantala ang brown ay sa mas mababa kaysa karaniwan na pag-uulan. So kung mapapansin ko ninyo, halos lahat po ay puro green at blue. Samantala sa ibang phase naman po, kunwari dito sa phase 1 and 8, kung saan ang MGO ay nasa Western Hemisphere na o nasa Africa na. So kung mapapansin ninyo, puro brown naman ang nasa bandang Pilipinas or maritime continent. So dahil nga po yun sa subsidence, ano mga subsidence na nararanasan? So bakit po mahalaga ang MGO? So kagaya po ng napag-usapan natin kanina, so maaari nitong mas mapataas o mas mapababa ang pag-uulan sa equator. Kabilang na po dito ang Pilipinas. So sa pag-aaral po ni Dr. Baltasa, 2020, ito po ay para sa buwan mula Hunyo hanggang Setyembre. So ang brown po ay mas mababang pag-uulan kaysa karaniwan, samantala ang blue ay mas mataas na pag-uulan kaysa karaniwan. So kung mapansin niyo, cases 4 up to 7 ay meron pong mas mataas na pag-uulan, bagamat ito po ay nasa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, phase 7 hanggang phase 4 ay may mga bahagi po ng ating bansa na nakakaranas ng mas tuyot, mas mababang pag-uulan kaysa karaniwan. So, bukod dito, ang MJO po ay ng pagkabuo ng mga bagyo malapit or sa ating area of responsibility. So dahil po dito, mahalaga na malaman natin kung nasaan po ang MGO para magkaroon po tayo ng mas maagang paghahanda sa iba't ibang sektor po ng ating economy. So, ano naman po ang parang update po ng MGO?
So, ito po ay yung sinasabi natin kanina sa upper level ng atmosphere. So, yung kulay po natin, ginawa natin na consistent, na ang green ay ang increased cloud formation o mas mataas na posibilidad ng pag-uulan, samantalang ang brown naman ay mas kaunti na tsansa ng pagkakaroon ng pag-uulan. So, kung mapansin niyo, hindi po coherent o hindi natin makita masyado kung nasa na po ng MJO, wala pong signal. At ito po ay napansin natin simula pa nung umpisa ng buwan ng Hunyo. So, ito po siya. Nasa loob lamang po siya ng Unit Circle. So, natanggit natin kanina, mahina po ang signal ng MJO. So, ano naman po ang forecast natin para sa susunod na 2 linggo? So, ito po ay mula sa mga global forecast producing centers. So, ang model po na mula sa Amerika at ang model naman po na galing sa Europe ay parehas po nagsasabi na mahina po ang signal ng MJO sa susunod na 2 linggo. Bukod sa MJO, meron pa po tayong ibang sources ng predictability. So, ito po ay ang tropical waves. So, kung mapansin nyo, meron pong pulang oblong dito. So, nire-represent po nito ang equatorial Rossby wave na maaari din po taas ang posibilidad ng pag-uulan sa bahagi po ito ng equator. Ngayon po, dumako na po tayo sa actual natin na climate forecast para po sa tropical cyclones o mga bagyo at sa rainfall. So, unahin na po natin ang ating product na tropical cyclone threat potential or TC threat. So, ito po ang nasa unang linggo, July 24 hanggang July 30. So, ito po active po meron po tayong nakitang active na TC. So, ito po si Karina or Typhoon, si Karina. So, hindi po natin, bukod po sa kay Karina, wala na po tayong nakikita na maaaring mabuo mula ngayon hanggang sa July 30th. Samantala, mula July 31st hanggang August 6, so ito po ang week 2. So meron po tayong nakikita na vortices or tropical cyclone TC-like vortices na posible na buo. Bagamat ito po ay, yung isa po ay nasa loob ng PAR, samantalang isa ay nasa labas. Bagamat sa ating pong pag-estimate, mababa po ang posibilidad na sila po ay tuluyan na maging bagyo. Ayun po, sinabi natin, this threat potential is unlikely. Ngayon naman po, tingnan lang po natin ang average na track o daan ng bagyo dun sa buwan ng Hulyo. So, meron po tayong 3 usual na dinadaanan ng bagyo. So, una po ay nagre-recurve lamang po siya. So, kamukha po ito ni Karina. Tapos, ang pangalawa naman po ay may posibilidad na mag-landfall sa extreme northern Luzon. So, sa bahagi po ito. At ang pangatlo naman po ay yung actual mag-landfall at tatawid po talaga sa eastern Luzon. So, ulitin ko po, ito lang po ay average climatology. So, hindi po ito yung pino-forecast natin now. So, again, average lang po ito. Para naman sa buwan ng Agosto, ito po ang average na tracks. So, 4 po ito. So, una, pangalawa, so mag-recurve lamang din po siya kagaya po ng kanina. So, atong pag-recurve po na ito ay magdudulot ng enhancement ng southwest monsoon kung meron man po. Mataas po ang chance na magkaroon ng enhancement ng southwest monsoon kapag dito po dumaan sa track na ito. At ang pang-apat naman po ay mayroong actual na landfall sa northern part o sa hilagang bahagi ng Luzon. Ngayon naman po ay puntahan natin ang forecast natin para sa ulan. So ito po ay tinatawag natin na rainfall exceedance probability forecast. So ano po ang posibilidad na ang ulan mula sa linggong ito, so sa forecast period nito ay higit
sa thresholds na binigyan natin. So, tingnan lang po natin itong nasa puno. So, ano po ang posibilidad ng ulan mula July 24 hanggang July 38 ay hihigit sa 25 millimeters. Ang pula po, ang ibig sabihin nito ay very high, high or very high na probability. Samantalang ang mga green or yellow ay merong moderate na chance. Samantalang pag green or white, ito naman po ay mababa ang posibilidad. So, ang mga thresholds po ng ginamit natin dito ay 25 millimeters, 50 millimeters, 100, 150, at 200. So kung mapapansin po natin, so habang tumataas po ang threshold natin, ay kumukonti po ang lugar sa ating bansa na may mataas na posibilidad na makaranas ng ganitong pag-uulan. So kagayon pa man, consistent po na nakikita natin na itong bahagi ng Luzon, ang western sides po, ito po yung Ilocos Region, Central Luzon, at ilang bahagi ng nasa Cordilleras, ay posible makaranas na higit mataas ang posibilidad na sila ay makaranas ng higit sa 100 millimeters na pag-ulan. Samantalang sa ilang bahagi naman po ng Southern Luzon, so meron po moderate na chance na 50 or 100 millimeters pag-ulan. Samantala sa ilang bahagi ng Central Luzon, so meron po moderate na chance na ang ulan ay sa 150 millimeters. At yun din naman po sa silang bahagi, kanlurang bahagi ng Luzon, so meron pong moderate na chance na hihigit ang pag-uulan sa 200 millimeters. Para naman po sa period na July 31 hanggang August 6, so makikita natin na sa Luzon pa rin po ay merong pag-ulan na ina-expect natin high chance na maaaring humigit pa sa 50 millimeters. Bagamat hindi natin ito nakikita. So, moderate na lang din po ang chance nito humigit sa 100 millimeters. So, sa ibang bahagi naman po ng bansa, halimbawa sa Visayas at sa Mindanao, so makikita natin na moderate or very low ang chance na humigit po sa 100 millimeters or 150 millimeters ang pag-ulan. So ito po ang pagbubuod ng ating forecast or outlook. So ang climate drivers natin, so kagaya po nung nabanggit ni Ms. Joanne, so naka-ensometer po tayo. At yun sa ating pong forecast, meron po tayong weak na MGO signal at meron tayong active na equatorial loss period. So balikan lamang po natin. So sa ating UTC threat, so bukod kay Typhoon Karina, wala na po tayong ibang nakikita na maaaring mabuo this week. Samantalang kung next week, meron pong mababa na chance, so ulitin ko po, mababa ang posibilidad na mabuo ang mga vortices nito. Samantala sa ulan naman po, sa unang linggo, so mataas ang wetter than normal, sa bahagi ng Luzon at drier than normal naman sa Visayas at Mindanao. Samantalang July 31 hanggang August 6, malaking bahagi po ng Luzon ang mataas ang posibilidad na mas maging maulan kaysa karaniwan at hindi po ang eastern o silangang bahagi ng Mindanao. Samantala sa area ng po ng Southern Tagalog at Mimaropa, Visayas at Zamboanga ay meron po mas mababang pag-uulan kaysa karaniwan. So ito po mga present ko ng mga produkto ay makikita niyo po sa website ng Bagong Pag-asa, usd.gov.ph. So puntahan niyo lamang po ang tropical cyclone PC threat potential para po makita itong produktong ito. Samantala para po sa rainfall exceedance, climate prediction at season. Yun lamang po, maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Ryan, for the seasonal forecast. So, I think we have additional presentation po mula kay Miss Joanne Adelino. Miss Joanne, meron ka pong gustong idagdag?
Hello po. Yes po, ipakita ko lang po yung updated na rainfall map natin para kasama na po yung mga pag-ulan na naranasan po sa ating bansa kahapon po. So, share ko lang po yung aking screen. Yan, nakikita na po ba? Yes po, Miss Joanne. Okay, so ito na po yung ating latest na observed actual rainfall maps and yung percent normal. So, makikita po natin, may konti pong pagbabago mula dun sa presento po kanina. So, dito po sa may bandang Luzon, meron pa rin way below normal, at meron din near normal and above normal. So, para mas makita po natin yung variety or variation kung gaano katindi yung pag-ulan na naranasan natin kahapon. So, tingnan po natin itong daily rainfall. So, this one po, yung sa pinakababa, daily rainfall for July 2024. So makita po natin dito sa parte po ng bandang NCR, makita natin na very dark blue po siya. So mataas po yung pag-ulan na naranasan natin. Pati na rin po dito sa may western section ng ating ng Luzon. Kaya nakararanas po ang maraming probinsya po dito ng malawakang pagbaha. So, ayun lamang po ang ating update sa ating daily rainfall maps. Maraming salamat po ulit, Miss Joanne, for that update. So, sa ngayon po, magkakaroon tayo ng 10-minute break para ma-refresh lang natin yung ating mga sarili. And also to check up on our friends and families na kasalukuyan kakaranas nga nitong ating mga pag-ulan. So, kung maaari din po tayong kumuha ng konting kape para pampainit habang patuloy pa din tayong nakikinig ng ating mga susunod na lecture. So, next in line po, pagbalik natin after 10 minutes, ibibigay na sa atin yung ating climate outlook for August to December. So, yun naman po, and I'll see you in 10 minutes. Ang ENSO Alert and Warning System ng DOST Pag-asa ang siyang magbibigay babala sa ating mga kababayan kung posible ba ang isang El Nino o La Nina event. Ito rin ang siyang nagsisilbing instrumento na naglalayong magbigay gabay para sa gagawing paghahanda ng ating pamahalaan, local government units, at mga climate-sensitive sectors tulad ng sa agrikultura para sa epektong dulot nito. Nahahati sa 4 na level ang ENSO Alert and Warning System na ini-issue ng Pag-asa tuwing may El Nino o La Nina. Iyon ay ang Watch, Alert, Advisory, at Final Advisory. Ang El Nino o La Nina Watch ay ini-issue kapag ang oceanic at atmospheric indicators ng Central at Eastern Equatorial Pacific ay nasa favorable conditions at ang tsansa o probability na may mabuo o ma-develop na isang El Nino o La Nina event ay umabot na ng 55% o higit pa sa susunod na 6 na buwan. Itinataas naman sa alert level ang warning na ini-issue kapag ang Oceanic Nino Index o yung tinatawag na ONI na katumbas ng positive 0.5 degrees Celsius o higit pa o negative 0.5 degrees Celsius o mas mababa pa ay inaasahan sa susunod na 2 hanggang 3 buwan at may 70% probability o tsansa na ito ay ma-develop. Ang pinakamataas na level naman ng warning ay ang advisory, na kung saan ang isang El Nino o La Nina event ay kasalukuyang nangyayari na at inaasahan na magpapatuloy pa sa mga susunod na buwan. Ibinibigay naman ang final advisory kapag tapos na ang El Nino o La Nina event o kapag ang Central and Eastern Equatorial Pacific ay nasa neutral condition na. Ang ENSO Alert and Warning System ng Pag-asa ay maaaring ihalintulad sa isang runner na naghahanda sa pagtakbo. Kapag nagsimula na ang monitoring and assessment ng Pag-asa para sa isang El Nino o La Nina event, naglalabas ito ng mga sumusunod.
Monthly Climate Assessment and Outlook o MCOW at Press Statement para sa kategoryang Watch. May kasamang Drought and Dry Spell Assessment naman kapag Alert at El Nino Advisories naman para sa kategoryang Advisory. Kapag naman natapos na ang El Nino o La Nina, ay nag-i-issue ang Pag-asa ng tinatawag na Final Advisory. Ano-ano nga ba ang dapat gawin kapag nagsimula ng mag-issue ang ahensya ng mga alerts and advisories? Una, ugaliing manood ng mga buwanang forum na isinasagawa ng ahensya para magbigay updates sa magiging lagay ng ating klima sa mga susunod na buwan. Pangalawa, makinig sa mga payo ng lokal na pamahalaan sa kung anong mga hakbang ang kanilang gagawin base sa abiso ng Pag-asa. At pangatlo, mag-imbak at magtipid ng tubig kapag may El Nino. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas tamaan ng mga bagyo at iba't ibang natural hazards. Dahil dito, kinakailangan na mas mapaigting pa natin ang ating kapasidad upang tayo ay maging resilient sa mga epektong dulot nito. Ang Pag-asa video na ito ay tutulungan tayong maintindihan ang kahulugan, katangian at iba't ibang epekto ng El Nino Southern Oscillation o ENSO. Ang El Nino Southern Oscillation o ENSO ay isang natural climate pattern na nangyayari tuwing nag-i-interact ang ating atmosphere at karagatan, partikular sa gitna at silanging bahagi ng Dagat Pasipiko o Pacific Ocean. Isang halimbawa ng interaksyon nito ay ang malawakang pag-init at paglamig ng temperatura ng ibabaw ng Tropical Pacific. Ang pagbabago ng temperatura sa Nino 3.4 region ay ang nagsisilbing gabay ng ating mga Pag-asa climatologists upang ma-determine kung may paparating na El Nino o La Nina events. Nagagawa nila ito sa pagsukat ng Sea Surface Temperature o SST sa Nino 3.4 region ng Central at Eastern Equatorial Pacific. Ang El Nino at La Nina ay parehong parte ng yugto ng El Nino Southern Oscillation o ENSO. Ang El Nino ay ang warm phase ng ENSO at kadalasang tumatagal ng 8 hanggang 12 buwan. Ang isang El Nino event ay karaniwang nangyayari kada 2 hanggang 7 taon. Samantala, ang malalakas na El Nino ay kadalasang nangyayari kada 10 hanggang 15 taon. Ano-ano ang mga senyales na may paparating na isang El Nino event? Una, mainit na temperatura ng karagatan. Pangalawa, mahinang hangin galing silangan. At pangatlo, kakaunting ulap na nagdudulot ng kakaunting mga pagulan. Ilan sa mga epekto ng El Nino ay ang mga sumusunod. Pagkaantala ng panahon ng tag-ulan, mas mahabang panahon ng tagtuyot, mas mababang dami ng ulan kaysa normal, at mas kakaunting bilang ng mga bagyo na pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngunit, kapag may pumasok o nabuong bagyo sa loob ng PAR, ay pwede nitong ma-enhance ang southwest monsoon o hanging habagat na maaaring magdulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa western sections ng bansa. Ang La Nina naman ay ang cold phase ng ENSO at kadalasang tumatagal ng 1 hanggang 3 taon. Ang isang La Nina event ay karaniwang nangyayari kada 3 hanggang 4 na taon. Nangyayari ito kapag ang mean sea surface temperature sa Nino 3.4 region ay mas mababa ng 0.5 degrees Celsius o higit pa kaysa normal. Ano-ano ang mga senyales na may paparating na La Nina event? Una, malamig na temperatura ng karagatan kaysa normal. Pangalawa, malakas na hangin galing silangan. At pangatlo, maraming ulap na nagdudulot ng madalas na pag-ulan. Narito naman ang ilan sa mga epekto ng La Nina. Mas mahabang panahon ng tag-ulan, kaakibat yan ng mas maraming dami ng ulan. Mas maraming bilang ng mga bagyo na pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at mas malamig na panahon tuwing amihan season.
Welcome back po sa ating 174th Climate Forum. So to continue our presentations, inaanyayahan ko po si Miss Rusi Abastillas, Senior Weather Specialist from the Climatology and Agrimeteorology Division, to give us the climate outlook for August 2024 to January 2025. Ma'am Rusi? Hello, good morning, Val. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating mga nanonood sa ngayon. Kahit na umulan man o bumagyo, since we are mandated to deliver our services, so we continue this climate forum without undue delay. Ay, sorry. Ito pa pala share. Nakikita na po ba? Yes, Miss Rusi, presentation, slideshow view na lang po. Thank you. Yes. Okay. So, good morning again sa lahat. I will give the climate outlook for the next 6 months that covers August of 2024 hanggang January of 2025. So, nilagay pa din namin na without undue delay. At siguro pasalamat na rin natin sa nagdaang pandemic kasi natuto tayo na mag-shift online tulad ng mga activities na ganito na posible pa rin. Pero siguro kung wala tayong online ng mga services na ganitong platform, siguro hindi rin natin magawa na posible itong ginagawa nating activity ngayon. So again, this is our 174th Climate Forum. Ako po si Lucy Abastillas, the Senior Weather Specialist dito po sa Climate Monitoring and Prediction Section. So the coverage of my presentation includes ang ENSO update, ano na ba yung pinaka-latest, and then the climate outlook that includes rainfall, temperature, as well as the number of dry days and the number of tropical cyclones na pwede pang pumasok sa ating Philippine area of responsibility, and then the summary. So kanina na-explain na rin doon sa previous presentations kung ano ba yung dalawang indicator na ating tinitingnan na minomonitor para masabi natin na kung meron bang developing or meron bang El Nino, La Nina, or developing pa lang. So dito makikita natin yung ang dalawang indicator, which is una is the oceanic indicator. This is updated
up to July 22, this Monday na data, observed na data. So ito po yung mapa dito sa kaliwa. Sandali, yung pointer ko pala, ipalitan ko. Dito sa kaliwa, makikita natin, parang hindi siya kita, sorry. Pointer options. So dito sa kaliwa, na kung saan nakikita natin na in the last 4 weeks that covers June 2 until June 29, na nakikita natin na ang below average temperature dito sa ating Equatorial Pacific, dito sa Central and Western Equatorial Pacific, ay nasa above average, ibig sabihin, mas mainit kaysa normal. Dito naman sa Western, sa Eastern at saka sa Central Equatorial Pacific, ay nakikita na natin na kulay blue, ibig sabihin, mas lumalamig na yung sea surface temperatures dito sa East at saka sa Eastern Equatorial Pacific na nagbibigay hudyat na nagkakaroon na siya ng cooling dito sa Eastern Pacific. Kasi dito nagsisimula yung cooling papunta dito sa Western Pacific kung nagkakaroon tayo ng developing na ENSO, either El Nino or La Nina. So in this case, ito naman ay nakikita natin na developing La Nina kasi dito, nung nakaraan, during El Nino, dito po yung warming. So sa ngayon, nakikita na natin it was replaced by the cool sea surface temperatures or yung kung gaano kalamig ang karagatan dito sa Eastern Pacific. Ang kanyang kaakibat naman na response ng ating atmosphere is yung kung gaano ba yung ang init ng karagatan, meron ba siyang signal na napupunta doon sa ating atmosphere. So this is represented by the outgoing long wave radiation, which is kung gaano yung convective activity or nagkakaroon ba tayo ng cloud formation doon sa kung saan parte ng ating tropical Pacific, including dito sa Western Pacific na nandito po yung Pilipinas. So sa ngayon, from June 24 to July 19, ang ating outgoing long wave radiation across the Central and Eastern Equatorial Pacific ay nasa near average. So makikita natin dito, wala siya masyadong kaulapan, which is doon pa nga sa taas, medyo sa 10 ng kaulapan, kaya hindi na-perform yung mga pag-uulan dyan kasi mas cooler. Dito naman sa Western Pacific, sa Central to up to Western Pacific, including the parts of the Philippines, Borneo, and parts of Indonesia, kung saan nakikita natin yung weak na below average temp na OLR o outgoing long wave radiation. Dito makikita natin na merong enhanced convection or precipitation na tulad ng naranasan natin. Ito yung dumaan din kasi yung mga bagyo, yung si Butchoy at sa ngayon hindi pa pala included si Butchoy ito. Included dito sa ating mapa. And for this week, the latest na weekly na sea surface temperature anomaly dito sa 4 Nino regions kung saan natin monitor yung ENSO. Dito kasi nangyayari yung ENSO tulad ng sa kanina sa video natin na pinapakita kung saan ba namumuo ang ating tinatawag na El Nino or La Nina. So the latest na weekly sea surface temperature anomaly dito sa Eastern Pacific, nakikita natin na mayroon na siya negative 0.5, which is the threshold for an El Nino, for La Nina. And then the other Nino regions is nasa ang Nino 3 is still nasa negative pero hindi pa siya nakapasok doon sa threshold na negative 0.5. Pero yung dalawang Nino regions, including the Nino region na kung saan talaga minomonitor natin yung ating Oceanic Nino Index or yung index na binabantayan natin, which is the Nino 3.4, sa ngayon is nasa positive 0.2, ibig sabihin nasa ENSO neutral phase, at itong Nino 4 natin dito sa Western Pacific, itong kulay yellow, ibig sabihin yan, mayroon pa siyang remnants doon sa past natin na El Nino event. Pero ang ina-average naman natin is the Nino 3.4. So sa ngayon, currently, nasa ENSO neutral phase siya. ENSO neutral condition. Ito Nino 3.4. At ito naman, ito yung sa ibabaw ng karagatan. Ito naman yung ipangalawa dito sa subsurface temperature anomalies. Ito naman yung sa ilalim ng surface down to 300 meter depth. So makikita natin dito over the last couple of months na negative yung subsurface temperature anomalies natin dito sa Eastern Equatorial Pacific and extended up to the surface. Dito makikita natin yung kulay blue. Ibig sabihin yung malamig na tubig ay nag-extend yung temperatura niya dito sa surface. Pero dito sa Central and the Western Pacific area
is nasa near average pa rin. Ibig sabihin, dito sa subsurface, sa ilalim, meron na tayong cooling, pero dito sa surface ay nasa slightly above average pa rin yung temperature natin na near surface, which is also reflected dito sa ating sea surface temperature anomaly, yung 3.4 region as well as the Nino 3. Ito kasi po yung subsurface na to, ito yung magsusustain ng cooling dito sa ating surface. Pag meron na tayong isang episode, for example, developing La Nina, so pag nag-extend na yung kanyang cooling dito sa Western Pacific, buong Nino region, yun ang masasabi natin na ang buong Nino region, or yung binabantayan natin na indicator for sea surface temperature anomaly is already nasa threshold ng La Nina. So sa ngayon, binabantayan pa rin natin. What are the chances? This is based on the official NOAA CPC ENSO probabilities issued this July 2024, na kung saan makikita natin na yung kulay gray, it represents ng ENSO neutral. Yung kulay blue represents La Nina. At itong maliliit na bars na to ng kulay red, it represents El Nino. So sa ngayon, parang napakaliit na ng chance natin for an El Nino na babalik. Pero dito, sa mga makikita natin na yung odds for La Nina is tumataas. So dito makikita natin na ENSO neutral from June, July, August hanggang July, August, September is higher yung probability niya na magpe-persist yung ENSO neutral conditions by JJA or June, July, August hanggang July, August, September is 2024 season. And after that, yung August, September, October season, increasing yung odds niya or yung kanyang probability or chance from August, September, October hanggang, that is 70% chance, hanggang doon sa December, January, February, hanggang January, February, March, makikita natin na mas malaki yung chance ng ating La Nina to develop or to continue against doon sa ENSO neutral natin. Pero pagdating ng February, March, April, almost equal probabilities na sila for La Nina and ENSO neutral. And this is based doon sa ating probabilistic forecast, based doon sa model output plus expert judgment. Ito yung mga pinapakita dito na mga probabilities. And in terms of ENSO strength, kung gaano ba kalakas itong ating La Nina na kung sakaling ma-develop, so ito po yung strengths niya. Ang negative 0.5 represents weak La Nina. Pag negative 1 or greater to 1.4, it's moderate. And then pag negative 1.5 or equal to 1.5 or great or less pala is strong. And then pag more than negative 2, it's very strong. So dito makikita natin probabilities. So makikita natin from August, September, October, this represents the season. And then hanggang January, February, March, ang probability for a weak La Nina is higher, more than 70%, at bumaba lang siya dito sa January, February, March to 66%, and then 48% na lang pagdating ng February, March, April. So yung La Nina is anticipated to form in August, September, October, which is 70% chance. And then ang sa ngayon, expected natin ang La Nina natin to be weak from August, September, October up to JFM. Kasi yung kanyang parang pinaka-peak, which is October, November, December, napaka-uncertain kasi 50% chance lang yun. So as of now, we are expecting a weak La Nina, if ever na matuloy na ito. And so with that, without indicators, our ENSO alert and warning system dito sa Pag-asa, DOST Pag-asa, is still, we upgraded the La Nina watch before to a La Nina alert, which was issued through a press release on July 12. So it states that ENSO neutral conditions still persist over the tropical Pacific, and most climate models combined with expert judgment suggest a 70% chance of La Nina forming in August, September, October season, and is likely to persist until the first quarter of 2025 based doon sa ating pinakita kanina ng mga indicator and also forecast. So, sa ngayon, with that weather condition ng ating ENSO, what are the weather systems that may affect the country from August to January? So still, this covers kasi yung August to January covers already the southwest monsoon season, then the transition up to the northeast monsoon, transition papunta sa northeast monsoon. So, yung easterlies, ito yung mga weather systems na nagpapaulan sa atin.
So yung mga easterlies, ridge of high pressure area, whenever mayroon tayong may mga araw din kasi na minsan nagpapakita din yung araw natin, yung araw, if it's good weather, fine weather, fair weather, I mean. So ridge of high pressure area. And then yung mga localized thunderstorms, which is frequent sa ngayon. Kahit na may bagyo tayo, nakakarinig pa rin tayo ng mga pagtulog, pagkidlat kasi still frequent pa rin siya with, kahit may bagyo. And then sa southwest monsoon, I mean. And itong shear line at frontal system, ito naman ay prevalent din, mas dominant siya during the northeast monsoon or malamig na rin na panahon. And then, the intertropical convergence zone, which is oscillating, umaakyat siya sa Luzon area, pagdating na ng habagat season from the south or from Mindanao or down south, papunta siya sa, paakyat siya sa Luzon area ang ating IPCZ, which is, ito din siya yung nagsisignal na kaya mas marami tayong bagyo na nararanasan from June, July hanggang October hanggang pabalik na naman siya sa south pagdating na ng amihan season. And then the low pressure area na mostly embedded siya sa ating IPCZ, ito mga tropical cyclones na sa ngayon nasa area of responsibility pa rin natin. And then ito na yung transition from the southwest monsoon, pagdating na October, transition towards the southwest monsoon by November, usually nagkakaroon na tayo ng onset or umpisa ng ating malamig na panahon, which is the northeast monsoon season. So, in terms of rainfall forecast for the next 6 months, ito muna yung ating August na forecast for rainfall. So, makikita natin dito, for the normal rainfall for August, talaga ang concentration, pag dark yung kulay dito sa western sections of Luzon, as well as sections of Mimaropa, Visayas area, as well as Mindanao. Dito kasi yung concentration ng ulan natin pagdating ng habagat season. So ito, papunta pa tayo din ito yung pinaka-peak natin ng ating habagat season. Ito yung this is the normal, that is the average ng ating rainfall from 1991 to 2020. Ito naman yung forecast rainfall natin. So i-compare natin, almost similar lang yung ating forecast against dun sa normal. So overall, in terms of percent of normal, comparing the forecast and the normal, near normal halos yung ang buong Pilipinas, mostly near normal rainfall, only 2 provinces in the Caraga region. I think ito nagkakaroon ng above normal kasi mas marami siyang ulan compare dito, ulan dito compare dito. But in terms of probability, ano ba tayo confident doon sa ating forecast? So dito binibigay din sa atin na ang ating mostly ang probability for below to above normal rainfall is mostly dito sa western areas of Luzon. Meron tayong mga near normal, the most probability, but mostly nasa slightly above to above normal ang pinapakita dito na probability forecast, especially dito sa eastern sections of the country. Pero dito meron tayong mga patches lang ng below normal dito sa Palawan siguro and other areas of Visayas and Mimaropa area. So dito makikita natin na 82 provinces are likely to have near normal and 2 lang ang above normal. Pagdating naman ng September, still mayroon pa rin tayong ditong concentration ng ulan sa western sections of Luzon, including Visayas and Mimaropa area and Mindanao. So ito po yung forecast natin which shows in percent of normal na halos buong bansa ay nasa near normal rainfall condition. And in terms of probabilities, nasa near to slightly above normal naman yung binibigay na probability dito sa September natin na ulan. And then overall 84 provinces ang makakaranas ng halos lahat pala ng probinsya ay in-expect natin na magkakaroon o makaka-experience ng near normal rainfall condition. Pero pagdating na October, usually kasi ang ating pag may La Nina tayo, usually pag mag-northeast monsoon, doon din ang kasagsagan din na doon ang impact ng ating La Nina, pag may La Nina tayo. Pero dito sa rainfall natin, even without the La Nina or meron, ang forecast natin for this is the normal, for October 1991 to 2020, na kung saan makikita na natin yung concentration na ng ating rainfall ay nag-shift na siya towards dito sa eastern sections ng ating bansa. Sa September, nakikita pa natin yung darker dito sa western, pero pagdating na ng October, nakikita na natin na eastern Luzon down to Bicol region, parts of eastern Visayas na nandito na yung mga darker shades. Ibig sabihin,
mas marami na yung ulan dito. And this is our forecast which shows na mas maraming darker kulay dito sa eastern portions of Luzon up to the Bicol region, up to eastern Visayas area, na kung saan mas marami siyang forecast na ulan dito sa ating normal. So in terms of percent of normal, so more areas in Luzon, eastern Bicol region, eastern Visayas, and parts of Caraga region ang magkakaroon, ng above normal rainfall. So we have 45 provinces expected to be above normal, and then 39 provinces are expected to have near normal rainfall condition. At in terms of probability, how uncertain or certain are we for this forecast? So pinapakita din ng ating probabilistic forecast yung high confidence or high probability for an above normal rainfall, kasi pinapakita dito na yung kanyang percentage, lalong-lalo na dito sa central part of Luzon, down to southern Luzon and Mimaropa area, and also in the Mindanao region, Caraga region, na kulay blue, ibig sabihin mga 70% chance or 70 to 75% chance yung ating probability or chance ng ating ulan. And then pagdating ng November, so this is our forecast. This is the normal, still ang concentration na ang darker concentration ng ating ulan is sa eastern sections of the country. Makikita natin normally na mas nagle-less na yung ulan natin dito sa western section kasi ito na yung start ng ating northeast monsoon na kung saan nag-shift na yung ating ulan dito sa western section, lalo na dito sa mga areas na may pronounced wet and dry season na nagkakaroon ng less rainfall. So dito yung November natin na forecast which shows na halos mas maraming ulan dito sa mga areas na lalo na sa western section, konting taas lang dyan ng ulan, it could provide us the above normal rainfall dito sa ating percent of normal. So in overall, we have 69 provinces na magkakaroon ng near normal rainfall condition, and above normal naman 14 provinces dito sa Luzon, Bicol region, as well as Mimaropa area and some patches in the Davao region. In terms of probability naman or chance, it also shows near to above normal rainfall. But the probability is nasa mga 50 to 55% and also 45% din sa ating near normal. So ito po yung chance natin for November. And we have one below normal na dyan sa November. And pagdating ng December, dito natin makikita din na talagang dito sa western section is less than 50. Mas mababa na talaga yung ulan dito sa western sections of Luzon. Ang forecast din natin mas mababa. But in terms of dito sa eastern section, mas marami compared mo dito sa normal. Kaya ang ating percent of normal shows na eastern sections of Luzon down to central Visayas, western Visayas, Negros Island region, as well as northern Samar and other areas in Mimaropa are expected to have above normal rainfall. And the rest of the country, nasa green, ibig sabihin near normal rainfall. Ang ina-expect natin, lalo-lalo na sa western sections of Luzon as well as parts of eastern Visayas, central Visayas, as well as most parts of Mindanao. So we have near normal 49 provinces and 35 yung above normal. Pagdating ng January, so makikita na natin na halos marami ng areas dito sa Luzon, ang less than 50, mas mababa na yung ating normal rainfall. And this is our forecast, although mababa din. Pero dito sa eastern section, still makikita pa rin natin ang mas maraming ulan, lalo-lalo na dito sa eastern Visayas and eastern Mindanao area, na kung saan in terms of percent of normal, talagang mas mataas, kaya above normal dito sa parteng northern Luzon, including Cagayan, siguro Cagayan and Isabela area, southern Luzon, Calabarzon area, Bicol region, as most of Visayas, as well as most din ng Mindanao except for the southern part na near normal. But in terms of probability, mataas pa rin ang probability ng above normal rainfall, lalong-lalo na dito sa mga areas na pina-forecast din natin na above normal yung ating ulan. Or we have 66 provinces na above normal and 39 provinces likely to have near normal rainfall conditions. And we have 3 dito sa western sections na below normal. So this is the summary ng ating 6 months na rainfall in percent of normal, which shows na kung nung nakaraan ng
ganitong panahon din na during El Nino, nakikita natin mostly yung forecast natin, mas marami probinsya ang ini-expect natin na may below to way below normal. Ngayon naman kabaligtaran, which we are expecting naman near normal halos, up to above normal rainfall conditions, lalong-lalo na pagdating na from October, November, and January, na kung saan ito yung pinakamaraming areas ang ini-expect natin na magkakaroon ng above normal rainfall. At ito po yung per province na in terms of matrix ng ating mapa. So makikita natin na halos green and blue. So generally, near to above normal ang in-expect natin during the forecast season, period I mean, lalong-lalo na pagdating na October, November, December, na kung saan mas maraming kulay blue, mas maraming probinsya ang ini-expect natin na makakaranas ng more than 120% of the rainfall na ini-expect during that month. So ito naman is the monthly rainfall forecast in millimeters. The volume, naman siya, milimetro, kung ilang milimetro ang ini-expect natin in terms of the minimum and maximum for each province, na kung saan makikita natin na halos maraming ulan pa rin ang ini-expect natin, lalong-lalo na dito sa Northern Luzon area, sa CAR, down to other provinces in the Visayas and Mindanao. And for the forecast watershed rainfall for selected dams in Luzon and other dams pala dito din sa Visayas and also Bicol region, meron tayo sa Bicol Lake Buhi, in Mindanao Lake Lanao, and then Malinaw watershed for the Bohol region, Bohol province. So the rest is for the Luzon area. So dito makikita natin na yung ating forecast for August hanggang January, halos near siya from August, September. Pero pagdating ng October, near to above na tayo dito, mostly sa mga dams natin. So, particularly, dito sa Angat Dam, this is the forecast natin sa Angat, dito sa Metro Manila, which is which is near normal, August, September, and November. Pero October, December, and January, we are expecting above normal rainfall. And in terms naman of millimeter, makikita naman natin dito na mas marami tayong in-expect during the Northeast monsoon season, as well as pagdating ng January, mas bumaba na yung Angat natin kasi ito yung kasing mas mababa na yung ulan niya pagdating na ng amihan season. Pawala na yung ating this is the amihan season. So ang kanyang is only 60 to 174 ang kanyang expected na rainfall. In terms of probability naman, still mataas pa rin yung probability natin ng above normal rainfall for Angat watershed starting September up to January. So from 45 to 62% probability or chance na magkakaroon ng above normal. Pero ngayong August, almost equal chances lang siya ng near, halos hindi nagkakalayo, 36, 32, and 32% yung ating in-expect. But in our forecast, deterministic is near normal. And pagdating naman sa mga dam areas for our rain stations, so ito naman yung forecast from August to December, which shows August and September halos near normal. Pero pagdating ng October to January, mostly maraming above normal, near to above normal yung ating in-expect for all the rain stations na nakakasakop ng ating mga dam areas. And for the river basins naman, for Luzon and Mindanao, in-expect natin for Luzon na August and September near normal. Pero pagdating ng October, we're expecting near to above normal. Ganon din po sa Mindanao, we are expecting mostly near normal rainfall conditions for the different river basins na may monitor. Only we have Taguluan River and sa August and sa October na may above normal sa Agusan River Basin. But the rest, almost, pero more than 100 yung kanyang mga rainfall na pina-forecast. And for November to January, sa Luzon, near to above normal din ang ating mga river basins, as well as for the Mindanao area, halos near to above normal pagdating ng January. So, dry day forecast. Pag sinabi nating dry day, this is August to January. Pag sinabi nating dry day, it is a day na yung rainfall niya, kahit umulan man siya, but less than 1 millimeter, either 0
to less than 1 millimeter, it's still considered a dry day. So this is our forecast. So kung makikita natin na kulay green, ibig sabihin mas 11 to 15 lang yung days niya na dry, number of dry days. Pero pag nakikita natin na shades of brown, ibig sabihin mas maraming araw dyan na dry. So dito makikita natin, since tag-ulan talaga natin dito sa western sections, mas bababa yung ating number of dry days kasi kulay green 11 to 15, ibig sabihin the half of the month is wet. So dito, August, September, makikita natin na halos buong bansa except for Palawan dito sa August na may 21 to 25 dito sa kanyang forecast, but the rest of the country halos 15 up to yung kulay light green up to 15 days ang kanyang dry days. So August, September, pero dito sa October medyo nabawasan na yung ating sa western sections ng number of dry days, kaya nadagdagan, nagiging orange, shades of brown siya. But the rest of the country, nandun pa rin yung kanyang 16 to 20 up to 11 to 15 lang na dry days. Pero pagdating na ng November, December hanggang January, dito na natin nakikita na yung number of dry days dito sa western sections of the country halos ay mas dumadami. Na ibig sabihin, ang concentration na ng maraming ulan is dito sa eastern sections kasi nandito yung kulay green at saka kulay blue, which reflects din doon sa ating rainfall forecast kanina. So in terms of anomaly, pag shades of red, ibig sabihin na dagdagan yung number of dry days. Ito kasi yung normal natin dito sa left column. Ito naman yung forecast natin, number of dry days. So kung kulay shades of red, ibig sabihin na dagdagan yung ating dry days. Pag shades of blue naman, nabawasan yung ating dry days. So dito makikita natin na sa pagdating na ng ng January, marami na mga provinces na nabawasan yung dry days, nadagdagan yung kanyang wet days, ibig sabihin yan. So ganon din po sa Visayas as well as in Mindanao area. So makikita natin na may mga 1 to 2 days na din nadadagdag pagdating ng October sa ibang areas, pero mostly ang maraming na bawasan ng dry day is doon sa December, January natin. And in terms of temperature naman, so this is the mean temperature forecast. Ibig sabihin ng mean, that is the average na maximum at minimum temperature, the daytime and the nighttime temperature, or the average. So we are expecting from August hanggang September, October, November, December, hanggang January, na ang ating range of temperature is mostly, generally, nasa near average to warmer than average. Yung kulay pula, warmer than average. Pag sinabi natin warmer than average, yung kanyang anomaly dyan or difference from the normal is about 1 to 2 degrees Celsius. Ang ang slightly warmer or slightly above is 0.51 to 1. Ang kulay puti, ibig sabihin na near average nasa negative 0.5 to 0.5 lang. Pero pag sobra dyan, it's slightly above and then above. Ito naman yung mga blue, ibig sabihin mas slightly below average by pag slightly below, negative 0.51 to negative 1. Pag pag below average naman is negative 1 to negative 2 degrees Celsius din yung kanyang difference. So makikita natin na mostly slightly to above average yung range, maraming slightly above. Pero may mga areas tayo dito sa Southern Luzon area as well as the Visayas na mayroong slightly below average. And in terms of extreme temperature forecast, ito naman yung ini-expect natin na temperature which is extreme. Ibig sabihin it could be observed in one day. So makikita natin na halos bumaba na rin yung ating forecast ng ating mga temperatures, unlike before nung kasagsagan ng tag-init at saka yung lagi nating monitor heat index. So sa ngayon medyo bumaba na. Ang pinakamataas is we are expecting 38 degrees Celsius, pero ito naman is pinaka-extreme niya na. So it range naman kasi from 29 to 38 in most parts of Northern Luzon, lowlands of Luzon, mountainous Luzon. Makikita pa rin natin na mas mababa yung ating mountainous Luzon na ranges of temperature, as well as in Metro Manila, nasa 36.7 na pinakamataas. Lowlands of Visayas, nasa 37. Lowlands of Mindanao, ganun din. And as well as the mountainous areas in Mindanao.
At ito naman sa ating, since we are expecting na pagdating na ng amihan season, anong pinakamababang temperatura? We're expecting pagdating ng January sa Baguio, sa mountainous areas of Luzon, including Baguio or ano isa, sa BSU, yan lagi ang nakaka-monitor tayo ng mga less than 10 degrees Celsius. So we are expecting 9.8 degrees Celsius pagdating ng January, ang pinaka-malamig. And also in Mindanao, we're expecting din mababa. May 12 nga sila sa August and then 13.1 pagdating ng January. Ilang bagyo pa ba ang inaasahan natin for this forecast period? So we are still expecting sa August, September, and October about 2 or 3 na bagyo. And then pagdating ng November and December, we are expecting isa o dalawa. And then pagdating ng January, 0 or 1. Pero kung may La Nina tayo, usually kasi meron tayong bagyo na dumadaan sa atin pag January na isa. So we're overall, the total is 8. The minimum is 8 na mga bagyo up to the maximum na 14 na tropical cyclones expected natin from August to January. At yung mga tracks niya usually, August, September, usually yan, Luzon area, yung ating mga bagyo. Hanggang October, makikita na natin na meron ng mga bagyo na nasa Southern Luzon. Mostly kasi ito yung nagka-cross sa Luzon, Southern Luzon, at meron ng mga bagyo na dumadaan dito sa Visayas area. Pero pagdating ng November, halos bumababa na rin yung mga tracks ng mga bagyo natin. So these are the 4 possible tracks ng mga bagyo. Pagdating ng November, pababa hanggang sa December, lalong-lalo na sa Northern Mindanao at Visayas area. And pagdating ng January, still, kung may bagyo na yun pumasok, either magre-recurve o kaya pagdating ng kalupaan dito sa Visayas, maglalandfall o kaya may time din na hindi na siya din diretso malapit sa landmass, nagre-recurve na siya pagdating ng far. So for summary, ang ating ENSO status is still ENSO neutral conditions persist over the tropical Pacific, and most climate models combined with expert judgments suggest 70% chance of La Nina forming in August, September, October 2024 season, and is likely to persist until the first quarter of 2025. So for the rainfall outlook natin, generally near normal tayo, conditions expected in August and September, and near normal to above normal naman pagdating ng October up to January next year, with high probability for above normal conditions in most parts of the country. Sa pinakita ko kaninang mga maps. And then for temperatures naman, generally near average to above average surface air temperatures are expected in most parts of the country during the forecast period, except for some stations in Southern Luzon, yung Calabarzon area, and Visayas, where slightly below average temperatures are likely. And then for tropical cyclone frequency, we are expecting 8 to 14 PCs to develop or enter the Philippine area of responsibility during the forecast period. So with that, Pag-asa will continue to closely monitor the looming La Nina, and updates and advisories shall be issued as appropriate. And ang tentative schedule natin for the next forum is August 175th Climate Forum, is on the 28th of August 2024. And with that, maraming salamat. Yan, ang aming mga thank you for listening, and ito po yung ang websites namin na pwede kayong mag-monitor at antabay sa aming mga ulat, panahon mo yan o pagdating sa klima or ENSO. So with that, maraming salamat. Back to you, Ms. Val. Wala ako. Yan. Hello po, magandang tanghali po ulit, no? So, umaga. So, maraming salamat po, Ma'am Lucy, for giving us the climate outlook for August to January 2025. Kita po natin sa presentation ni Ma'am Lucy, no, sa kasalukuyan ay tayo pa din ay nasa ENSO neutral condition. Samantalang binabantayan naman natin yung pagkakaroon natin ng La Nina ngayong forecasted ngayong August, September, October with 70% chance. As for the rainfall naman, nakita natin na mayroon tayong higher probability or
ng mga above normal conditions, near to above normal conditions pagdating ng October hanggang sa January 2025. So sa tingin ko po, madami na tayong na ipon na katanungan, and for sure yung mga kasama din natin dito sa Zoom at yung mga manonood natin sa Facebook at YouTube live natin, meron tayong mga question na hindi pa natin nasasagot mula kanina. So ngayon po, magkakaroon na tayo ng open forum, and to moderate the open forum, may I call on Mr. Juni G. Ruiz, Weather Specialist 2 of the Climatology and Agrimeteorology Division. Sir Juni? Yes, ma'am. Maraming salamat, Val. So, kanina po napakinggan natin yung mga updates simula sa weather, then dams, go to the sub-seasonal forecast, climate review, saka yung climate outlook. So ngayon dadako po tayo dito sa open forum kung saan sasagutin po natin yung mga katanungan na binigay ninyo via Zoom, FB at saka YouTube. So let's start with the first question po. Ang tanong from Carl Domantay via YouTube. So first question po ay, aasahan ba na mas marami yung bagyo during the bare months at gaano kadalas ang ulan? At posible po bang itaas ang La Nina advisory? So para po dito, tatawagin po natin si Ma'am Ana Solis para masagot po ang inyong katanungan. Yes, good morning. Nakikita at naririnig po ako. Hello? Yes po, ma'am. Naririnig po ako. Yes, good morning. So yung nakikita po natin, papasok tayo sa panahon ng tagbagyo. So ito na po yung mga mararanasan natin mga bagyo, at kasama ngayon yung tinatawag natin mga enhanced southwest monsoon activity. At sinasabi nga po natin with 70% chance of La Nina this coming August, September, October. So meaning August, September, anytime between August, September, and October, Pag-asa shall issue or will issue La Nina advisory. So yun po yung nakikita natin sa ngayon. But still, and so neutral conditions pa rin pag nasatisfy po natin yung tinatawag nating Nino indices natin na ito ay makarating sa La Nina threshold, then Pag-asa shall issue first La Nina advisory. So ito yung mga tinatawag natin ng mga critical states natin na kung saan transitioning dito sa ating tinatawag na habagat season, and yung pong paparating na mga extreme rainfall event dahil na rin po sa magiging epekto kung sakaling dumating itong La Nina natin. So ito po yung last quarter of the year yung nakikita natin sa mga. Back to you. Thank you po, Pamana. So asahan po natin, lalong-lalo na po sa bare months, yung posibleng pagdami ng bagyo dahil po sa dulot ng developing La Nina. Then, next question po tayo. Via YouTube, paalis na po ba ang bagyo? So, sasagutin po siya from forecasting section po ng Pag-asa. Hello, So, Sir Jun. yes po. Sir Sige, Jun, sir. unfortunately, wala na po yung mga kasama natin sa forecasting, no? Kasi meron din po silang simultaneous live update doon po sa ating binabantayang bagyo. Pero based po doon sa sinend sa atin na kasabutan ng ating mga kasamahan sa weather forecasting section, yun nga pong sabi nila, base po doon sa latest data na kanilang nakalap, yung pong labas ng ating bagyo is early morning tomorrow daw po. Yung labas or yung sentro ng Tropical Cyclone Karina, early morning tomorrow po yung labas doon sa Philippine Area of Responsibility. So sabi po yan ng ating mga kasamahan sa weather forecasting section. Maraming salamat po, Sir Jerem. So yun po yung sabi ng from our weather forecasting. Dahil po medyo busy po kasi sila ngayon. Kasi po nag-FB live din po sila sa Preston. But they will be definitely answer naman po yung mga questions ninyo sa kanila. Then next question po. For the third question, from Mr. Samuel Garcia from Facebook. Itong nararanasan ba ng mga bagyo ngayon
Kagaya po ni Karina, ito ba ay dahil sa pagdeklara na ba ng tag-ulan o ito po ay tinatawag na epekto na ng La Nina? Tatawagin ko po ulit si Ma'am Ana Solis para po sa kasagutan. Yes po, as early as June, Pag-asa already declared the onset of rainy season. So ito po yung kasama na dito, itong mga habagat season natin at yung pagdating ng ating mga bagyo. Ito ay La Nina and so neutral conditions pa rin po tayo. So wala pa po tayong La Nina. So nakikita natin, ito yung mga precursory sign ng paparating na La Nina. Dahil kung titingnan natin, kanina doon sa ipinakita ni Miss Lucy, yung sustained cooling dito sa Central at Eastern Equatorial Pacific. Kung titingnan naman natin yung bandang West Pacific, na kung saan malapit dun sa warm waters ng ating bansa. So nagsisimula na rin uminit. So nakikita na natin yung tinatawag nating seesaw pattern ng La Nina, na kung saan mas malamig sa Central at Eastern Equatorial Pacific, and then magkakaroon din ng sustained warming dito sa west side ng Pacific na kasama ang Pilipinas. Therefore, mataas ang favorable siya yung condition para sa maraming convective activity and possible na mga tropical cyclone formations, as well as yung magiging active yung ating intertropical convergence zone that may be resulted na as breeding places ng ating low pressure area as well as tropical cyclone. So yun yung nakikita natin sa ngayon. Thank you po, Ma'am Ana. So ano din po, dagdag ko lang po, tuwing tag-ulan natin at during the July, August, September season natin ay ito din po yung mga buwan na sa PAR. At yun nga po, yung developing La Nina in the later part of the year ay posible din pong magdagdag pa sa dami ng bagyo sa mga huling buwan po ng taon na to. Then, dadako na po tayo sa next question. So, the next question would be from Mr. Juster Galuz Rosero via Facebook. So, usually po ba, ilang oras tumatagal ang rainfall warning sa isang lugar? So, this will be answered by the notes po na binigay po ng forecasting kay Sir Jeren. Sir Jeren? Okay, Sir Jude. So, again, yung sinabi po sa atin ng weather forecasting section, yung sagot po dito sa katanungan na ito, na kung ilan daw po, usually ilang oras po yung tumatagal yung rainfall warning sa isang lugar. Ang sabi po nila, 3 hours po yung validity ng isang rainfall warning sa isang lugar. Pero kung meron pong significant changes at meron pong dumating na latest data, ina-update po ito ng Pag-asa as necessary. So ang kasalukuyan po, ang nagre-release po ng mga rainfall warning system ng ating mga heavy rainfall warning advisories, ayun po ating mga Pag-asa Regional Services Division, katulong po yung ating ang ating Pag-asa Weather Forecasting section. Okay po, thank you po, Sir Jeren. So, ang rainfall warning daw po ay tumatagal ng 3 oras at kung ano pa po, may mga susunod pa po na threat, ay nag-issue po sila ulit ng panibagong rainfall warning for that area. So, next question po. From Mr. Miss Epifania Castro Regala from Facebook. Mga ilang oras po ba kaya tatagal ang ulan dito sa Pampanga, especially sa San Fernando City? Sir Jeren? Okay po. So, sabi po ni Ms. Glyza from Weather Forecasting Section, yun pong ulan po dyan sa San Fernando, Pampanga ay whole day daw po ang ulan sa Pampanga. And usually, yung behavior daw po ng ulan tuwing ganito nga pong may habagat ay light to moderate with occasional heavy downpour. So, yun po yung sagot ng ating kasamahan sa Weather Forecasting Section. So, whole day po ang ulan sa Pampanga with light to moderate and occasionally heavy downpour. Thank you, Sir Jerem. At dagdag pa po, hindi lang po sa Pampanga yung posibleng whole day yung ulan. So, may mga mas maraming lugar pa din po ang apektado, especially ng enhanced southwest monsoon.
Especially yung located po sa may western parts po ng Luzon. Then next question po. So from Miss Kat Santos, now lang po nakapag-view. Sana po may update sa weather for today. Hanggang kailan po ang malakas sa buhos ng ulan at mataas, lalo na po at mataas na po yung baha dito sa Valenzuela City at ilang lugar pa po ng Metro Manila. Sir Jerome? And sige Sir Juni, basahin ko na lang po yung sagot ni Ma'am Glyza, no? May ulan pa rin daw po hanggang bukas. May ulan pa rin ngayon hanggang bukas sa Metro Manila. Pinakamalakas ngayon dito daw po sa Metro Manila, and bukas meron pa ring moderate to heavy rain. Yun po yung sabi ni Ms. Glyza. Thank you, sir. So, bali po, dahil po sa epekto pa din ng enhanced southwest monsoon, kaya malaki pa din po yung chance ng moderate to heavy rains, lalong-lalo na po sa Metro Manila at sa mga provinces located at the western parts of Luzon. Yan. Sir Juni, nakikita niyo po ba yung questions natin dun sa Zoom chat box or hindi po? Kasi hindi ko na po pala siya ma-paste dito sa ano, kasi nag-share po ako eh. Okay lang po bang basahin ko na lang siya, Sir Juni? Yung question sa ating Zoom chat box? Sige sir, ikaw na lang mag-ano. Okay, sir. Sige po. So, meron po tayong question galing kay Sir Christopher Cruz. Dito po sa Zoom, no? Sabi niya po, good morning. Ask ko lang po sa forecast nyo, aling province or municipalities po ang possible na ang pinakamababang pag-ulan o yung pag-ulan na below normal? Ayun po, yung sabi ni Sir Christopher Cruz. So, tawagin po natin siguro si Ma'am Rusi. Ma'am Rusi. Okay, sige. Base doon kanina sa ating pinakita na matrix ng ating rainfall forecast po in percent of normal, only at I think 4 provinces. Pwede ko i-share? Yes, ma'am. Sige po. I-stop share ko lang. Sige. Okay. Okay, sige. I-share ko muna para makita na lang. Okay, iyan, nakikita? Yes, ma'am. Kita na po. Ayan. So, dito makikita natin na below. Sorry. Okay. So, expected natin na below normal rainfall for 4 provinces. Dito makikita natin sa matrix. Ito. So, Ilocos Norte, we are expecting sa November and January. Dito naman sa Tarlac and Zambales, kasi ito yung mga less na rin yung ulan niya pagdating ng January, mababa na rin yan. Pero ang kanyang percent of normal, hindi naman masyadong baba, 80.1 nga siya. At almost more than 70%. So, mostly talaga yung in-expect natin is near to above normal rainfall for the forecast period from August to January. So, siguro nakikita naman natin dito sa mapa na halos walang yellow or kulay pula. So, mas marami talaga dominant yung ating near to above normal rainfall during the forecast period. Okay na po? Thank you, Ma'am Rusi. Okay, thank you. Pakibasa na lang po yung susunod na tanong. Okay, sir. Sige po. Thank you very much, Ma'am Rusi, for answering the question. So, I hope masagot po yung tanong ni Sir Christopher, no? Yung next po natin na katanungan ay galing kay Sir Eric Kent Mapili.
again, dito po sa Zoom chat box. So, ang sabi niya po, base po sa datos ng Pag-asa ENSO Alert system, 70% ng 70% probability ng La Nina sa August, September, October season. So, ibig sabihin nito, maraming ulan ang mararanasan sa Eastern Visayas po, climate type 2 and 4 sa Visayas. So, anong month possible po magkaroon ng La Nina event ang bansa? Ana? Yes po. La Nina increases the probability of having above normal rainfall conditions. So, ibig sabihin po, not necessarily naman na lahat ng areas ng ating bansa ay makakaranas ng above normal due to La Nina. Pero dun sa nakikita po natin, mas mataas po ang chances ng mga matataas yung ulan na ating mararanasan dahil nga po dito sa parating na La Nina. At sa ngayon, nakikita na po natin itong mga combined effects ng ating habagat at nagiging active na rin po yung ating mga bagyo. So ito po yung mga kailangan nating paghandaan at very critical po yung last quarter of this year dahil po dito sa ating luming La Nina sa ngayon. Nasagot po ba yung tanong? Hello? Hello po. Ayan. Okay, thank you very much, Ma'am Ana, for answering the question po, no? So, another question po for you, Ma'am, from Sir Erickson Bariso sa DOST PHIVOX. So, ang question po niya is related daw po dun sa trajectories ng typhoon for the last 5 to 10 years. So, meron po ba tayong napansin na mga pagbabago? And when will this be the new trend for the next years? So, clarify ko lang po kung malaki yung epekto dito ay ang occurrence ng El Nino and La Nina. Thank you very much. So malaki po yung kinalaman ng pagkakaroon ng El Nino or La Nina in terms of tropical cyclone formation and TC track. So usually po kapag meron tayong El Nino, mas malayo po yung tinatawag nating tropical cyclone genesis. And there are times na nagkakaroon siya ng mga recurving, yung mga direction na yon dahil bago dumating sa ating bansa, nagre-recurve siya. But during La Nina episode naman, nandito tayo sa malapit na warmer waters dito sa ating west side ng Pacific. So favorable siya for tropical cyclone condition at mas malapit yung tropical cyclone genesis. But historically, kung titingnan natin, yung pagbabago ng mga prepared tracks ng ating mga bagyo, may certain climatology dyan. But based on long-term trends, so this is just part of yung tinatawag natin multi-decadal variability. So nakikita natin na nagbabago din yung bilang ng mga bagyo as well as nagbabago din yung ating mga tracks ng ating mga bagyo. So nagpa-fluctuate lang siya. So meron siya tinatawag na multi-decadal variability when it comes to tracks and frequency ng ating tropical cyclone. So yun nga, medyo nagkakaroon ng fluctuation lalong na during El Nino and La Nina episodes. Okay, so thank you very much, Ma'am Ana, for answering the question. Okay, so yung next question po natin ay kay from Genfil Ontuka. Yeah, so dito po ulit sa Zoom, ang question is, Caraga region, particularly in Siargao Island, is always wet season. So wala siyang projected na drought season. Malaking issue dito ang problema sa tubig, particularly sa island barangays. May epekto ba ang pagiging maalat ng tubig dito sa climate change? So, I believe si Ma'am Telma meron pong sagot dun sa question ni Sir, ni Ma'am or Sir. Or Jerem, I placed my answer in the chat box. Can you read na lang? Kasi mahina. Okay. Sige po, ma'am. So sabi po ni Ma'am Telma regarding dun sa
epekto daw ng pagiging maalat ng tubig dito sa climate change. So, basahin ko po yung sabi ni Ma'am Telma. So, seawater intrusion is yung movement of water into freshwater aquifers due to natural processes or human activities. So, seawater intrusion is caused by decreases in groundwater levels or rises in sea water levels. So yun po yung answer doon sa last part ng question. And meron pa po yung sa first part, wala daw po bang projected na drought season sa Siargao Island? Anyone po from our resource person? Jaren? Yes, Ma'am Lucy? So pinakita naman natin kanina na presentations, yung forecast rainfall natin. Halos naman near to above normal yung ating dun sa Mindanao. So wala naman mga yellow na doon. So probably wala na tayong expect na dry spell or drought doon. Okay, ma'am. So thank you very much. Since Ana may dagdag. May additional. Wala lang. So, base po dun sa forecast, pero yung parang ang tinatanong po nila yung projected na kung magkakaroon. So, it depends dun po dun sa, kasi Siargao is an island. So, kung nagkakaroon na rin po ng mga tinatawag na saltwater intrusion doon. So, meaning it's due to natural processes and due to human activity. So, it's part of yung possible impact na rin po yan ng climate change as a result of global warming. So, there will come time na yun po, yung mga freshwater ecosystems natin po kasi yan yung isang long-term na possible na effect po ng climate change. So, that is why there is always possibility na magkaroon ng mga ganong, especially dun sa ating mga island state po natin, sa ating mga island areas natin. Okay, so thank you very much, Ma'am Lucy and Ma'am Ana for answering the question, and also to Ma'am Telma po pala. Okay, so ang next question po natin ay galing kay Miss Blanca Joyce Andres. So ang question niya po is ilang bagyo pa po kaya ang darating ngayong taon? So ilan nga po ulit, Ma'am Lucy, yung projected natin na tropical cyclones for year? From August, kasi nag-start na tayo ng August doon. August up to January, 8 to 14. Kasi ang ating January is 0 or 1 lang kasi. So, probably hanggang December, 8 to 13 pa ang ating in-expect. O hanggang December, hanggang katapusan ng taon. 8 to 14. 8 to 14 in January. Okay. So, thank you very much po, Ma'am Lucy and Ma'am Ana. I hope nasagot po yung question. Ayan, nag-thank you na si Ma'am Miss Andres. Ang next question po natin ay from Miss Maria Luisa Capili. Ayan, so may question po siya, ano daw po ba yung explanation ng after El Nino, nagkakaroon daw po ng La Nina? So bakit po kaya ganun daw yung nangyayari? Yeah. Okay. So it's part of the natural cycle of our climate system. Sabi nga natin, El Nino, La Nina is part of natural variability. So natural cycle ng climate system natin. And sinasabi po natin, nature has its own way to balance itself. So ibig sabihin, kung galing tayo sa sobrang init ng temperatura ng dagat, there will come a time na kailangan po mabalance natin yung nature na mabalance yung sariling climate system niya. So, kaya nagkakaroon po ng La Nina. So, it's a natural fluctuation ng ating climate system dahil yan po ay makakaugnay based po dyan sa mga global circulations po natin, including yung lahat ng mga wind system natin sa buong mundo. So, nagkakaroon po yan ng mga pagbabago. At kung titingnan po natin yung ating global climate system, hindi lang, although itong El Nino, La Nina is just an ocean atmosphere interaction, pero yung marami pong factors na nakaka-apekto dyan, kasama ng mga nangyayari dun sa mga pagbabago sa ating season, so yung ating natural cycle ng ating atmosphere, yung ating mga wind system, and other intraseasonal and global variabilities po, na mga long-term variability. Nagkakaroon po yun ng mga interaction. But simply El Nino, La Nina as an ocean atmosphere interaction ay ito yung balancing
ng nature itself. Hindi ko na yung pinaka-simple po natin explanation kung bakit nagkakaroon ng El Nino at La Nina. So, in general. Okay, so thank you very much, Ma'am Ana, for answering the question. And may addition po si Ma'am Telma regarding po dun sa tanong, no? So, sabi niya po, yung El Nino daw po to La Nina, yung from El Nino to La Nina na transition happens in the past, but yung very short transition can be attributed to a changing climate. So yun po, yung additional answer ni Ma'am Telma. So far, yun lang po yung questions na nakolate namin, no, dito sa Zoom as well as dun sa ating comment boxes sa Facebook as well as YouTube. And karamihan po ng questions doon kasi is related po doon sa dito sa nangyayaring heavy downpours po, no, sa Metro Manila. And currently magkakaroon po ng live update ang ating weather forecasting section. So antabayanan nyo lang po yun, or if ongoing na po siya ngayon, siguro after po ng forum, visit po natin ulit yung Pag-asa Facebook page. And before po tayo mag-proceed dun sa last part ng ating program, inaanyayahan ko po kayong lahat to answer muna po itong ating survey evaluation form para po, ayan, ito po naka-flash na QR code. Yung link po, bit.ly link sa baba, yan po yung ating survey form para po dito sa ating forum. So napakahalaga po ng inyong feedback para mas mapabuti pa po namin yung aming serbisyo and ito pong ating climate forum. And pag nakapag-scan na po kayo ng survey form and nasagutan niyo po siya, magkakaroon po kayo ng copies ng inyong certificate of participation, or ito na po yung attendance, will serve as attendance ninyo dito sa event. And then magkakaroon po kayo ng copies ng presentations ng ating mga resource persons. So para meron po kayong mababalikan. No? So once again, scan nyo lang po itong ating QR code. And then, or i-type nyo po itong link na nasa baba. Isisend na lang din po namin doon sa Zoom chat box. So I think, ibabalik ko na po ang floor sa ating host, si Miss Cristel Valerian Villasica. Val? Yes, maraming salamat po, Sir Jerem, as well as kay Sir Junie and kay Ma'am Telma, Ma'am Lucy, Ma'am Ana sa pagsagot ng mga questions natin, no, mula sa ating mga participants dito sa Zoom at sa ating Facebook Live. So, ayun, inuulit ko lamang po, if you can just scan this QR code na nakapresent po ngayon dito sa ating, nakashare ngayon dito sa ating screen. Mahalaga po sa amin yung inyong feedback para patuloy pa nga po namin maging ma-better yung aming mga products and services. So, sinasagot po natin itong ating feedback form tatawag po na po yung ating closing remarks to officially close our program for today. May I call on Ms. Annalisa Solis, Assistant Weather Services Chief from the Climatology and Agrometeorology Division to give us the closing remarks. Ma'am Ana? Yes, thank you, Ms. Val, and good morning everyone po. Naririnig po ako ng malinaw? Yes, ma'am. Malinaw naman po. Opo. So good morning po everyone once again, and we have just completed our 174th Climate Forum during this looming La Nina with more than 150 Zoom participants. And nakita po natin there are many attendees as well using our social media platform. Despite this very severe weather with the combined effects of Typhoon Karina and Hans Habagat. But it is indeed one of the most challenging forum po kasi nakaranas kami ng challenge forum namin when we had this first online forum during COVID, and our first attempt to do an online forum na magtutuloy-tuloy po ba yun. And as what have previously mentioned, umulan, umaraw, bumagyo,
Huwag lang pong magkalindol ng malakas. But naka-experience din po kami na nagkaroon na rin tayo ng lindol. Tuloy pa rin po yung ating 150th Climate Forum in 2022. So there are a lot of challenges po, pero tuloy pa rin ang forum natin. Fluctuating man yung kuryente, holiday po, but nais pa rin po namin talagang iparating yung ating serbisyo at update sa inyo. And it is hoped that we have provided you with many information, weather and dam updates and ENSO status as well as our S2S forecast, yung ating 6 months outlook in terms of rainfall, temperature, dry days, and tropical cyclone frequency that will prevail during the forecast period. So we are now in the second half of the year 2024. And we experience many extreme events due to habagat and tropical cyclone season. So kung babalikan po natin, first half of the year 2024, ang pinag-uusapan natin, mga record-breaking temperatures, high to very high discomfort level, dry spells and droughts. So maraming areas ang nag-declare ng state of calamity, nagkaroon ng weak habagat. But this time, the La Nina alert is in place and needs to be monitored not only by us, kundi tayong lahat, kasi especially yung mga sectors concerned. So by this time, all sectors concerned should have transitioned their strategies and interventions for extreme rainfall events sa ating mga landfalling and crossing tropical cyclone, enhanced habagat, this looming La Nina, and also yung possible po na enhanced northeast monsoon natin by last quarter of this year. And we are glad with the strategies and interventions being done with concerned agencies dahil sila po ay direct na nakikipag-ugnayan ngayon sa DOST Pag-asa, especially with the NDRRMC, DA, and DILG, na kung saan nagpalabas po sila ng Memorandum Circular 074 and Disaster Preparedness Manuals for LGU, Listo, SICAP at the barangay level. So ito po yung nakakalap natin mga informasyon na ginagawa mga interventions and strategies po ng ating mga kasamahan. And we are grateful for your efforts and initiatives. At nakikita po namin sa pamamagitan nito yung kapakinabangan ng aming mga forecast, warnings, and advisories. Our commitment is to provide the public and relevant stakeholders with reliable and timely information for informed decision-making, but with allowable range of values and probabilities. That is why nandun pa rin po kaakibat natin yung ating mga uncertainties na ibinibigay natin coming from our forecast. Still, we need to deal with uncertainties as well. So our primary goal is to protect and support the welfare of our citizens. So by delivering relevant and actionable information, to be ready, be prepared, and take necessary early actions. So patuloy po magmamonitor ang DOST Pag-asa, especially with this looming La Nina, monsoons, and cyclones. So with this forum, so inaasahan po namin na kasama namin kayo palagi. And watch out po dun sa mga continuous updates. So lalong-lalo na po ngayon dito sa ongoing very inclement weather, very bad weather natin, very severe. At magbibigay po kami ng updates whenever necessary. And maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating monthly forums and several meetings sa ating mga partners. So we are very grateful po sa inyong lahat. So muli po, kita-kita po ulit tayo sa ating next forum. So August 28, and we raise to La Nina, and if we raise to La Nina advisory, asahan, hintayin niyo po yung aming mga updates. So muli po, good afternoon po and happy lunch. Back to you. Yes, maraming salamat po ulit, Ma'am Ana Solis, sa inyong pong very heartwarming na closing remarks. And bago po tayo tuluyang magtapos, inaanyayahan ko lamang po ulit ang lahat para sa another photo opportunity para lamang po makita natin yung mga bagong dating natin na kasamahan na wala dito nung ating pag-start ng ating event. And then, may I ask Mr. Jeremiah again for your assistance sa pag-take ng ating photo ops? Okay po. So, meron tayong 5 panels po ulit dun sa Zoom natin ngayon.
So, ayan. So, may nag-open pa po ng camera. Okay. So, sige po, start na tayo, no? Para po sa ating first panel, so smile po tayo ulit. 1, 2, 3. Smile. Second panel. 1, 2, 3. Smile. Third panel. 1, 2, 3. Smile. Fourth panel po. 1, 2, 3. Smile. And then last panel. 1, 2, 3. Smile. So maraming salamat po. And back to you, Val. Yan, maraming salamat po. And again, maraming salamat sa lahat sa pag-attend po ninyo nitong ating 174th Climate Forum. At naaasahan po namin na makikita po namin kayo ulit next month sa aming 175th Climate Forum on August 28. And yun naman po. Ako po si Val Villasica, and please stay safe and dry po ngayong ganitong panahon. And again, pwede nyo pong i-scan yung aming QR code para sa ating feedback form. Upon answering our feedback form, makaka-receive po tayo ng ating certificate of attendance as well as yung ating copy ng mga presentations. Yun naman po, maraming salamat and happy lunch. Thank you po pala sa ICT sa pag-assist dito sa forum kahit na sobrang implement na ng ating weather.